Alam mo, simula pa lang, alam ko nang wala kang kwenta. Buti na lang at may bago nang papasok sa pamilya namin, yung tipong marunong magdala ng danggal sa pangalang Alonzo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang mga salitang iyon ni Doña Pilar, ang biyanang babae na pinaglingkuran ko ng 10 taon, ay tumama sa dibdib ko na parang punyal na paulit-ulit na isinasaksak. Nakatayo ako sa harap ng gate ng sariling bahay, hawak ang maleta kong panggaling sa Cebu at hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Para akong tinubuan ng ugat sa sementong kinatatayuan ko. Ang dila ko'y naluyo at kahit anong pilit kong buksan ang bibig, walang lumalabas na tinik. Ang mga daliri ko'y kumuyom at naramdaman kong tumutusok ang mga kuko ko sa laman ng palad ko. Ang sakit, hindi ko alam kung saan ang gagaling, sa puso ko ba o sa pisika ng sakit na dulot ng pagkakuyom ng kamay ko. Ang tanawin sa harapan ko'y malabo, at saka ko lang napagtanto na may mga luhang namumuo sa mga mata ko. Ngunit hindi ko hahayaang mahulog ang mga iyon. Hindi ngayon. Hindi sa harap nila. Ang mga paa ko'y kusang umurong ng isang hakbang, parang may nagtutulak sa akin palayo sa katotohanang ayaw kong paniwalaan. Ang biological kong instinct na tumakas, ngunit saan ako tatakbo? Ito ang bahay na binili ko gamit ang sarili kong pera. Ito ang pamilyang inalagaan ko ng 10 taon. At ngayon, sinasabihan nila akong wala akong kwenta? Ang kamay ko'y kusang umakyat sa daliri ko. Hinahanap ang singsing na laging nandyan. Ang singsing na isinuot ni Dario sa akin nung araw ng kasal namin. Hinawakan ko ito. Pinaikot-ikot. Parang naghahanap ng katiyakan sa malamig na metal. Ang singsing na iyon ang tanging saksi sa mga pangakong binitiwan namin sa harap ng Diyos 10 taon na ang nakalilipas. Narinig mo ba ako? Matalim ang boser ni Doña Pilar, at saka ko lang napagtantong nagsalita na pala siya ulit. Yung bago, mayaman, hindi katulad mo na, pati pamasahe, nang hihingi pa sa anak ko. Ang mga salitang yon, parang asin sa sugat. Napansin ko ang paligid ko sa unang pagkakataon. Nasa labas kami ng gate ng malaking bahay sa Forbes Park, ang lugar na pinili ko dahil sinabi ni Dario na gusto niya ng tahimik na lugar para magkaedag kami. Ang mga maleta ko, 4 na piraso, ay nakahandusay sa sementong bangketa, parang mga basurang itinapon. Ang ilan sa mga damit ko'y nakalabas, nakakalat sa lupa. Nakita ko ang paborito kong floral dress na natapakan, may marka ng gulong ng sasakyan. Hindi ako nagpakaarte. Hindi ako umiyak. 10 taon akong nagtiis, nagpanggap na ordinaryong may bahay, nagtago ng korona ko para lang hindi maapakan ng pagkatao ng asawa ko. Pinakain ko si Dario, binihisan, binigyan ng trabaho, ng posisyon, ng respeto. Ang bahay na ito, akin. Ang kotse niyang BMW, akin. Ang kumpanyang pinagmamalaki niyang pinamumunuan, akin. Lahat ng yun, akin. At ang ginawa ko lang ay, ang tumahimik at magpanggap na wala akong alam. Bakit ka pa nandito? Boses ni Dario. Bumaling ako at nakita ko siyang nakatayo sa may pintuan, nakayakap ang isang braso sa bayong ng isang babae, bata, maganda, nakangiti. Si Selena. Ang babaeng kausap niya sa telpo tuwing madaling araw. Ang babaeng pinagselosan ko ng mga nakaraang buwan, pero pinili kong maniwala kay Dario na kaibigan lang. Nakita ko ang kamay ni Selena na nakapatong sa tiyan niya, at saka ko naintindihan. Umalis ka na, sabi ni Dario. Ang boses ay malamig at walang emosyon. May bagong pamilya na ako. Ang mga salitang yon, parang martilyo na humampas sa dibdib ko. Ang mga paa ko'y nanghina. Pero nanatili akong nakatayo. Hindi ako babagsak. Hindi sa harap nila. Sorry po, ate, mahinahong sabi ni Selena. Ang boses ay parang pulot. Matamis, nakakasulasok. Pero mahal na mahal ko si Dario. At mahal din niya ako. Sana maintindihan niyo po, ang mga mata ko'y nakatuon kay Dario. Hinahanap ko ang anumang bakas ng pagsisisi, ng kahit kaanting pag-aalinlangan. Pero wala. Ang mga mata niyang minsang tumingin sa akin ng may pagmamahal, na yon ay walang laman, parang nakatingin sa isang estrange. Alam mo,
Mahina kong sambit. Ang boses ko'y nanginginig pero pinilit kong maging matatag. Ang bahay na ito, alam mo ba kung sino ang nagbayad nito? Nakibit balikat si Dario. Ang mukha'y nagkukunot. Ano bang pinagsasabi mo? Ako ang bumili nito gamit ang sahod ko sa kumpanya. Ako ang lalaki sa relasyon natin. Ikaw ang bahala sa bahay. Tama na! Putol ko. Ang mga daliri ko'y hinawakan ng singsing ko. Tama na! Tumingin ako kay Doña Pilar na nakatayo sa may gate na parang bantay, pinoprotektahan ang kanyang anak at ang kanyang bagong manugang. Ang babaeng yun na pinagsilbihan ko ng 10 taon, nagluto sa kanyang birthday, nag-alaga sa kanya noong nagkasakit siya, tiniis ang mga masasakit niyang salita, na yun ay nakatingin sa akin na parang basura. Alam mo ba, sabi ko, ang boses ko'y kaltado na 10 taon akong nagtiis sa pamilyang ito? Na ako ang nagbayad ng lahat ng bayarin dito? Na ako ang nagpapatakbo ng kumpanya ni Dario? Tumigil ka na! Sigaw ni Dario, ang mukha'y namula. Huwag kang magpakadelusyon. Ako ang nagdala sa'yo sa estado na to. Kung wala ako, wala ka. Hindi ko na pinatapos. Hindi ko na kailangan. Ang katotohanan ay malinaw na sa harap ko, parang salamin na nabasag sa 1,000 piraso. Inilabas ko ang cellphone ko. Ang mga daliri ko'y nanginginig habang hinahanap ang numero. Ang tawag, isang numero na hindi ko nagamit sa loob ng 10 taon, pero kabisado ko pa rin. Ramon, sabi ko nang sumagot siya, ang boses ko'y pormal at malamig. Simulan na natin. I-freeze lahat. Na yun din. Mama Riz? Gulat ang boses ng aking abogado. Sigurado po ba kayo? Oo, Ramon, lahat. Ang bahay, ang kumpanya, ang mga account, lahat ng nasa pangalan ko, i-freeze nyo lahat. Na yun din. Bumaba ang tingin ko sa singsing ko. Ang singsing na isinuot ni Dario sa akin nung araw na ipinangako niyang mamahalin ako habang buhay. Dahan-dahan kong inalis ito sa daliri ko. Ang malamig na metal ay parang huling paalam sa 10 taon ng pag-ibig at sakripisyo. Inilapag ko ang singsing sa tabi ng maleta ko. Parang iniiwan ang lahat ng alaala sa sementong bangketa. Ma'am, narinig ko po ang lahat, sabi ni Ate Santos sa kabilang linya. Gagawin ko na po. Bukas ng umaga, wala ng kuryente at tubig sa bahay na yan. At may sorpresa pa ako para sa kanila. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Salamat, Ramon. Isinara ko ang tawag at tumalikod. Hindi ako lumingon. Hindi ko nakita ang mukha ni Dario, kung naguguluhan ba siya o natutuwa na umaalis na ako. Hindi ko nakita ang ngiti ni Selena, kung nananalo ba siya o nagtataka kung bakit hindi ako umiiyak. Hinata ko ang isang maleta, iniwan ang iba sa bangketa. Hindi ko na kailangan ng mga yon. Hindi ko na kailangan ng anumang bagay mula sa bahay na yon. Sumakay ako sa taxi na dumaan at habang umaandar ito, tiningnan ko ang biolin. Ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan sa pamamagitan ng salamin ng bintana. Ang mga ilaw nito ay kumikislap, parang nagpapaalam. Salamat sa pagpapakita kung sino ka talaga. Mahina kong bulong, hindi alam kung kanino ko ito sinasabi. Kay Dario, kay Doña Pilar, o sa sarili ko. Ang kamay ko'y napunta sa bulsa ng aking coat at naramdaman ko ang malamig na metal, agsingsing. Hindi ko alam kung bakit ko ito dinala. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito iniwan sa bangketa kasama ng mga maleta ko. Pero alam ko, sa kaibuturan ng puso ko, na ang kwentong ito ay hindi patapos. Ang unang pumasok sa isip ko nang imulat ko ang mga mata. Hindi ang sakit, hindi ang galit, kundi ang katahimikan. Ang katahimikan ng isang lugar na hindi ko kilala. Umupo ako sa kama. Ang mga mata ko'y nag-adjust sa liwanag na pumapasok mula sa malalaking bintana. Ang Manila skyline ay nakadisplay sa harap ko. Ang mga gusali ay parang mga higanting bantay sa umagang ito. Ang penthouse na ito, ang aking sikretong santuwaryo, ay hindi ko kailanman ipinakita kay Dario. 10 taon kaming kasal at hindi niya alam na may ganito pala ako. Tumingin ako sa tabi ko. Ang singsing na inalis ko kagabi, na nilagay ko sa bulsa ng coat ko imbes na iwan sa bangketa,
ay nakapatong sa nightstand. Hindi ko alam kung bakit ko ito dinala. Hindi ko alam kung bakit ko ito inilagay sa tabi ko bago ako natulog. Parang hindi ko pa kayang bitawan. Parang hindi ko pa kayang harapin ang ibig sabihin nito. Tumayo ako, ang mga paa ko'y dumampi sa malamig na sahig na marmol. Ang bawat hakbang ay may bigat, parang dinadala ko ang lahat ng 10 taon sa likod ko. Pumunta ako sa banyo, tiningnan ang sarili sa salamin. Ang mga mata ko'y may bahid ng pagod, pero may iba na sa kanila. Isang bagay na hindi ko nakita kahapon, isang apoy na tahimik na nagliliyab. Hindi ako umiyak kagabi. Hindi ako umiyak nang itapon nila ang mga gamit ko sa bangketa. Hindi ako umiyak nang sabihin ni Selena na mahal niya si Dario. Ang mga luha ko'y parang natuyo sa loob. Pinalitan ng isang desisyon na mas matigas kaysa sa bakal. Kinuha ko ang cellphone ko. Ang screen ay puno ng mga notification. Mga tawag mula kay Dario, mga mensahe mula sa kanyang ina. Hindi ko binasa. Hindi ko kailangan. Ang una kong tawag ay sa manager ng building ng Violin. Ma'am Maris, bati niya, ang boses ay may pag-aalala. Narinig ko po ang nangyari. Ano po ang gagawin natin? Simula ngayon, ako na ang magde-decide. Sabi ko, ang boses ko'y formal at malinaw. I-revoke ang access ni Dario. Lahat ng susi, lahat ng code, lahat ng entry points. Ayoko siyang makapasok. Ma'am, paano kung walang paano kung na yun din? Isinara ko ang tawag. Ang pangalawang tawag ay sa bangko. Ma'am Maris, magandang umaga po. Bati ng manager, ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. May kailangan po ba kayo? I-freeze ang lahat ng corporate accounts na nakalink kay Mr. Dario Alonzo. Ngayon din, wala siyang i-cash out, wala siyang ililipat, wala siyang gagastusin. Ma'am, kailangan ko po ng may authorization ako. Ipadala ko ang dokumento sa inyo bago magtanghali, pero simulan niyo na ang proseso ngayon. Opo ma'am, gagawin ko po. Ang pangatlong tawag ay sa kumpanya ng kuryente at tubig. Ma'am, ang account po ay nasa pangalan ninyo, sabi ng customer service representative. Kailangan niyo lang pong i-confirm ang termination. Kumpirmado ko na. I-terminate ang lahat ng serbisyo sa address na yon. Ngayon. Ma'am, sigurado po ba kayo? Wala na pong sigurado ako. Ngayon. Isinara ko ang tawag. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ko ay parang pinuputol ang isang tanikala. Ang bawat utos ay parang inaalis ang isang maskara na isinuot ko sa loob ng 10 taon. Umupo ako sa sofa. Ang cellphone ko'y nasa kamay. Tiningnan ko ang skyline sa labas, ang mga gusali na itinayo ng kumpanya ko, ang mga negosyo na pinatakbo ko sa likod ng mga eksena, ang imperyo na itinago ko para lang maprotektahan ang lalaking hindi ko nakilala. At saka ko nakita ang mensahe. Dario, bakit wala tayong kuryente? Anong ginawa mo? 3 tandang pananong. Parang siya ang biktima. Parang siya ang naapi. Tiningnan ko ang mensahe. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Ang galit sa bawat letra. Ang pag-aakalang may karapatan siyang magalit. Parang hindi niya ako pinalayas kagabi. Parang hindi niya ako itinapon sa bangketa kasama ng mga maleta ko. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang cellphone ko at nag-screenshot. Inimba ko ito sa isang folder na may label na ebidensya. Hindi ko alam kung kailan ko ito gagamitin, pero alam kong darating ang araw na kakailanganin ko ito. Biglang pumasok sa isip ko ang mga salita ng aking ina, si Lilia Villanueva, ang babaeng itinuro sa akin na huwag magpapasakop sa kanino man. Ang babaeng iniwan ng aking ama dahil masyado siyang magaling. Ang babaeng namatay na may panghihinayang sa puso. Oras anak, sabi niya noong bata pa ako. Ang mga kamay ay nakahawak sa mukha ko. Ang pera ay kapangyarihan. Hindi ito kasamaan, ito ay kasangkapan. Gamitin mo ito ng tama at walang sinuman ang makakapagpabagsak sa'yo. Pero paano kung paano kung walang paano kung? Huwag kang matakot na maging malakas. Ang mundo ay puno ng mga taong gustong kontrolin ka.
Huwag mo hayaang mangyari yon. Napikit ako. Naramdaman ko ang sakit sa dibdib ko. Ang sakit na hindi ko kayang ipalabas. Ang sakit na parang may pumipiga sa puso ko. Na parang may humihila sa bawat ugat. Pero hindi ako umiyak. Binuksan ko ang cellphone ko. Sinimulan kong itype ang mensahe kay Dario. Alam mo ba kung sino ang nagbayad ng bahay na yon? Alam mo ba kung sino ang nagbayad ng kuryente at tubig na yon? Alam mo ba kung sino ang bumili ng sasakyan mo? Ng mga damit mo? Ng pagkain mo? Tiningnan ko ang mga salita sa screen. Parang mabigat. Parang masyadong personal. Binura ko ito. Hindi ko kailangang ipaliwanag. Hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko sa kanya. Ang mga aksyon ko ay mas malakas kaysa sa mga salita ko. Ang cellphone ko'y nag-vibrate. Si Mang Ruben. Ma'am Maris. Sabi niya, ang boses ay mababa at mahina. Pasyensya na po sa pag-abala ko ng ganito kaaga. Pero may importante po akong nalaman. Ano yun, Mang Ruben? Si Selena po, ma'am. Yung sinasabi niyang buntis siya. Huminto siya, parang nag-iisip kung paano sasabihin. Madalas ko po siyang nakikitang umiinom ng alak. Hindi po siya mukhang buntis, ma'am. Parang hindi naman po talaga siya buntis. Nanlamig ang katawan ko. Sigurado ka ba, Mang Ruben? Opo, ma'am. 2 beses ko na po siyang nakita. Minsan po, kasama niya ang mga kaibigan niya sa pool area. Uminom po siya ng beer na parang walang pakialam sa bata. Hindi po yun ginagawa ng isang buntis, ma'am. Tiningnan ko ang singsing sa nightstand. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsisimula na magtugma. Salamat, Mang Ruben. Ipagpatuloy mo ang pagbabantay. Kung may makita ka pang kakaiba, tawagan mo ako agad. Opo, ma'am. Ingat po kayo. Isinara ko ang tawag. Ang impormasyon ay parang malamig na tubig sa mukha. Nakakagising, nakakalinaw. Si Selena ay hindi buntis. Ang pagbubuntis na yon ay kasinungalingan. Ang dahilan kung bakit ako pinalayas ay kasinungalingan. Ang 10 taon ng pagmamahal ko ay itinapon para sa isang kasinungalingan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Si Ate Santos. Ma'am Maris, sabi niya, ang boses ay seryoso. May problema po. Umupo ako ng tuwid. Ano yun, Ramon? Si Mr. Alonzo po, ginamit niya ang pangalan ninyo para kumuha ng malaking utang sa bangko. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang authorization, pero may ebidensya po ako na alam ni Selena ang tungkol dito. Ang mundo ay parang huminto. Ramon, sabi ko, ang boses ko'y kalmado pero ang puso ko'y mabilis na tumibok. Ipadala mo sa akin ang lahat ng ebidensya, lahat, ngayon. Opo ma'am, gagawin ko po. Isinara ko ang tawag. Tiningnan ko ang singsing sa nightstand. Ang simbolo ng 10 taon ng pag-ibig na naging 10 taon ng pagkakamali. Hindi ako umiyak. Hindi ako pwedeng umiyak. Kinuha ko ang singsing, inilagay sa bulsa ko. Hindi ko alam kung bakit ko ito itinatago. Pero alam kong darating ang araw na kakailanganin ko ito. Hindi bilang alaala ng pag-ibig, kundi bilang paalala ng hindi ko na uulitin. Tumayo ako, tumingin sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Maris na pinalayas kagabi. Ang babaeng ito ay may plano. Ang babaeng ito ay may kapangyarihan. At ang babaeng ito ay hindi na magtatago. Gagawin mo ba ito para sa akin, Maris? Pirmahan mo lang dito, para lang sa requirements ng kumpanya. Ang boses ni Dario ay parang narinig ko muli. Malambing, nakakumbinsi, tulad ng dati. Tulad ng 10 taon na nakalipas. Nakatayo ako sa harap ng mahabang mesa sa opisina ni Ate Santos. Nakatingin sa mga dokumentong nakakalat, mga kontrata, bank statements, mga papel na may pirma kong hindi ko na maalala kung kailan ko nilagdaan. Ma'am Maris, sabi ni Ate Santos. Ang boses ay seryoso habang inaayos ang mga papel sa harap niya. Nakausap ko ang 3 financial institutions na nakausap ni Mr. Alonzo. Umabot sa 50 milyong piso ang kabuuang utang niya. Tumagal ang mga salita sa hangin. 50 milyon.
Hindi ko maiwasang mapaisip. Ilang taon na bang nangyayari ito? Ilang taon na bang nagtatago si Dario ng ganito kalaking sikreto sa akin? Ginamit niya ang pangalan mo bilang guarantor, patuloy ni Ate Santos. Itinuro ang isang dokumento. Ito ang authorization form. Kung titingnan natin ang pirma, napahinga ako ng malalim. Tiningnan ko ang pirma sa papel. Ang sulat kamay na pamilyar sa akin. Ramon, sabi ko. Ang boses ay kalmado pero may bahid ng sakit. Kailan ito ginawa? 6 na buwan na ang nakalipas, ma'am. 3 buwan bago niya nakilala si Selena. 6 na buwan. Bago pa man si Selena may plano na siya. Bago pa man ang lahat may itinatago na siyang ganito kalaki. Naupo ako sa upuan sa harap ng mesa. Ang mga tuhod ko ay parang mahina, pero hindi ko ipinakita. Pinuksan ko ang folder sa harap ko. Ang mga bank statements, ang mga loan documents, ang mga kontrata. Lahat ng ito ay may pangalan ko. Lahat ng ito ay ginawa ni Dario nang hindi ko alam. Paano niya nakuha ang mga pirma mo, ma'am? Tanong ni Ate Santos. Ang boses ay malumanay. Kailangan kong malaman para sa kaso natin. Napapikit ako. Ang mga alaala ay bumalik. Hindi bilang mga malabong larawan, kundi bilang mga malinaw na eksena na parang kahapon lang nangyari. Maris, mahal, kailangan ko lang ng pirma mo dito para sa bagong project ng kumpanya. Nakaupo ako sa kusina, naghahanda ng hapunan. Lumingon ako sa kanya, nakaangiti. Sige, ilapag mo lang dito. Dito ba? Sige, sandali. Hindi ko man lang binasa. Hindi ko man lang tiningnan kung ano ang nilalaman. Pumirma ako dahil pinagkakatiwalaan ko siya. Pumirma ako dahil mahal ko siya. Biglang may kumurot sa dibdib ko. Bakit ako naging ganito kadaling lokohin? Bakit ako naging bulag sa mga tanda? 10 taon akong nagmahal, 10 taon akong nagtiwala, at ganito lang pala ang kabayaran. Ma'am Maris, tawag sa akin ni Ate Santos. Pinuksan ko ang mata ko. Tiningnan ko siya. Ang aking mga mata ay tuyo. Hindi ko kayang umiyak na yon. Hindi sa harap niya. Hindi sa harap ng mga dokumentong ito. Pumirma ako, sabi ko. Ang boses ay matatag. Pumirma ako dahil mahal ko siya. Dahil pinagkakatiwalaan ko siya. Hindi ko binasa ang mga papel na yon, Ramon. Hindi ko alam kung ano ang pinipirmahan ko. Tumango si Ate Santos. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa. Naintindihan ko, ma'am. Hindi mo kasalanan na nagtiwala ka sa asawa mo. Pero kasalanan ko na hindi ko nakita ang mga tanda. Sabi ko, ang boses ay bahagyang nanginginig. Kasalanan ko na masyado ako naging kampante. Hindi, ma'am. Mariin niyang sabi. Ang kasalanan ay nasa kanya. Siya ang gumamit ng tiwala mo. Siya ang nagtaksil. Hindi mo kasalanan na naging mabuting asawa ka. Tiningnan ko siya, ang mga salita niya ay parang malamig na tubig sa sugat. Masakit, pero nakakalinaw. Tumango ako. Kinuha ang isa pang dokumento sa mesa. Ano pa ang nahanap mo, Ramon? Umupo siya sa harap ko. Binuksan ang isang folder na may markang confidential. May isa pa akong nahanap, ma'am. Pero kailangan kong itanong, handa ka bang marinig ito? Tumingin ako sa kanya, ang puso ko ay mabilis na tumibok. Sabihin mo. Inilabas niya ang isang papel, isang police record, luma at kulubot. Si Selena Ramos, sabi niya. Ang boses ay seryoso. Bago siya dumating sa Manila, nasa Davao siya. At 3 taon na ang nakalipas, nahuli siya dahil sa fraud. Nanlamig ang katawan ko. Ano? Estafa, ma'am. Gumamit siya ng peking pagkakakilanlan para manloko ng mga negosyante sa Davao. 2 taon siyang nakulong, pero pinalaya dahil sa magandang pag-uugali. Inilapag niya ang papel sa harap ko. Pagkatapos noon, nawala siya. Binago ang pangalan, binago ang pagkakakilanlan, at ngayon narito siya, kasama ang asawa mo. Tiningnan ko ang papel, ang mga mata ko ay nagbabasa ng bawat salita. Ang pangalan, Selena Ramos. Ngunit may iba pang pangalan sa record. Selena Dizon. Iba ang apelido.
Iba ang mukha sa larawan. Pero ang mga mata? Ang mga matang yon ay hindi ko makakalimutan. Si Selena ay hindi lang isang kabit. Siya ay isang manloloko. Isang propesyonal na manloloko na ang trabaho ay sirain ng mga pamilya at nakawin ang mga ari-arian. Ramon, sabi ko, ang boses ay biglang naging matigas. May kaso ba siya na nakabinbin? May connection ba siya sa ibang mga pamilya? Wala pang nakabinbin, ma'am. Pero may mga reports na ganito ang modus niya. Nakikipagrelasyon sa mga mayamang lalaki, nagpapanggap na buntis, at pagkatapos ay kinukuha ang mga ari-arian. Huminto siya. Tiningnan ako ng diretso. Ma'am, hindi ka lang nag-iisa. Posibleng may iba pa siyang biktima. Ang mundo ay parang umikot. Si Dario, ang lalaking minahal ko ng 10 taon, ay hindi lang nagtaksel sa akin. Siya ay naging biktima ng isang propesyonal na manggoloko. At hindi niya alam. O baka naman, alam niya? Alam ba ni Dario? Tanong ko. Ang boses ay pabulong. Hindi ko alam, ma'am. Pero base sa mga ebidensya, posibleng hindi niya alam ang totoong pagkakakilala ni Selena. Posibleng siya mismo ay niloloko. Napahinga ako ng malalim. Ang sakit ay naroroon pa rin. Pero may bago na ngayon. Isang bagay na mas matindi kaysa sa sakit. Galit. Hindi ang galit na sumisigaw, kundi ang galit na tahimik, ang galit na nagpaplano. Ramon, sabi ko, ang boses ay matatag. Hindi ko lang kukunin ang mga ari-arian ko. Hindi ko lang siya papatalsikin sa bahay. Ipapakita ko sa kanya kung sino talaga ako. At ipapakita ko sa lahat kung sino talaga si Selena. Tumango si Ate Santos. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng paghanga. Ano ang plano mo, ma'am? Tumayo ako. Tiningnan ang mga dokumento sa mesa, ang mga ebidensya ng pagkakanulo, ng kasinungalingan, ng 10 taon na itinapon. May general meeting ba tayo ngayong linggo? Mayroon, ma'am, Huwebes. Ischedule mo ako, sabi ko. Ang boses ay may kapangyarihan. Sa harap ng board, sa harap ng lahat. Haharapin ko si Dario. Hindi bilang asawa niya, hindi bilang babaeng pinalayas niya, bilang chairman ng Villanueva Holdings. Kinuha ko ang cellphone ko, nag-dial ng numero. Hello, ito si Maris Villanueva. Kailangan ko ng bagong damit, yung mapapaalala sa kanila kung sino ako. Isinara ko ang tawag, tiningnan si Ate Santos. Ramon, ihanda mo ang lahat ng ebidensya. Ang mga loan documents, ang police record ni Selena, ang lahat ng kailangan ko para sa Huwebes. Gagawin ko, ma'am. Tumango ako, nagsimula na maglakad papunta sa pinto. Ngunit bago ako makalabas, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message mula sa hindi kilalam numero. Tiningnan ko ito. Ang mga salita ay parang malamig na tubig sa aking balat. Alam mo bang niloloko ka lang ni Dario? Hindi lang si Selena ang kabit niya, may iba pa. Isang kaibigan. Nanlamig ako. Tiningnan ko ang numero. Hindi ito pamilyar. Walang pangalan, walang palatandaan kung sino ang nagpadala. Pero ang mga salitang yon ay parang karayong na tumusok sa aking dibdib. Hindi lang si Selena, may iba pa. Tiningnan ko si Ate Santos na nakatingin sa akin na may pag-aalala. Ma'am, ano po yon? Itinago ko ang cellphone. Ang mukha ko ay walang ekspresyon. Wala, sabi ko. Isang kaibigan lang. Ngunit sa loob ko, alam kong hindi yon totoo. Ang taong nagpadala ng mensahe niyon ay hindi kaibigan. Kaaway man o kakampi, hindi ko alam. Pero isang bagay ang sigurado. Ang larong ito ay hindi pa tapos. At kung may iba pa si Dario, kung may iba pa siyang itinatago, hahanapin ko ito, kahit ano pa ang mahanap ko. Alam niyo po. Alam niyo pero pinili niyong maniwala sa kasinungalingan. Ang boses ko ay hindi sumigaw, hindi kailangan. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Isang katahimikan na pumuno sa buong hallway ng punong tanggapan ng Villanueva Holdings. Nakatayo ako roon, sa labas ng conference room, habang ang mga mata ni Doña Pilar ay puno ng luha na hindi ko alam kung totoo o peke. Ang babaeng minsang tumawag sa akin ng basurang walang pinag-aralan ay nakaluhod na ngayon sa harap ko.
Ang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ang laylayan ng aking puting blazer. Maris, anak. Humihikbi siya. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito, sa loob ng 10 taon, ay hindi tumigil sa pagpapaalala sa akin na ako ay walang kwenta, na hindi ako karapat-dapat sa anak niya, na wala ako na iaambag sa pamilya Alonzo. Alam niyo po, ulit ko, ang boses ay kalmado, malamig, parang tubig sa bukal ng Tagaytay. Alam niyo na may trabaho ako. Alam niyo na may negosyo ako. Pero pinili niyong isipin na wala akong kwenta dahil mas madali yon. Mas madaling maliitan ng isang taong hindi niyo naiintindihan. Ang mga luha niya ay patuloy na umaagos. Pero anak, hindi ko alam na ganito kalaki. Hindi po tungkol sa laki ang usapan. Putol ko. Ang mga mata ko ay diretso sa kanya. Kahit maliit na negosyo lang yon, kahit tindahan lang sa palengke, karapatan ko pa ring respetuhin. Pero 10 taon. 10 taon niyo akong tiningnan na parang basura. 10 taon yung sinabi sa akin na wala akong silbi. At ngayon, dahil lang nalaman niyo na may pera ako, bigla akong naging anak? Tumayo ako. Inayos ang blazer ko. Hindi po ganun kadali yon, Donya. Lumakad ako palayo. Ang takong ng aking sapatos ay pumapalakpak sa marmol na sahig. Hindi ako lumingon. Hindi ko kaya. Hindi dahil sa wala akong nararamdaman, kundi dahil kung titingnan ko siya, baka may makita akong bahagi ng sarili ko na gusto pa ring maniwala na maayos pa ang lahat. Pero hindi na. Hindi na maayos. At hindi ko na rin gusto. Bumaba ako sa lobby, kung saan hinihintay ako ni Oti Santos. Nakatayo siya sa tabi ng itim na sasakyan. Ang folder ng mga dokumento ay hawak niya ng mahigpit. Ma'am, bati niya. Ang ulo ay bahagyang nakatungo. Kumusta po ang board meeting? Natapos na, sagot ko. Ang boses ay walang emosyon. Dinala na si Dario sa labas. Inalis na siya sa posisyon. Tumango siya. At si Doña Pilar? Napahinga ako. Nasa hallway pa. Hinihintay niya mapatawad ko siya. Patawarin niyo po ba siya? Tiningnan ko siya. Ang mga mata ay biglang naging matalim. Hindi ko alam, Ramon. Pero hindi ngayon. Hindi sa araw na ito. Sumakay ako sa sasakyan. Inayos ang aking palda. Ang puting vest, ang damit na pinili ko para sa araw na ito, ay parang balute. Hindi ako si Maris na umiiyak. Hindi ako si Maris na pinalayas. Ako si Maris Villanueva, ang chairman ng Villanueva Holdings. Pero kahit na, ramdam ko pa rin ang bigat ng singsing sa aking bulsa. Ang singsing na hindi ko pa kayang tanggalin. Ma'am, sabi ni Ate Santos habang nakaupo sa tabi ko. May tawag po kayo kanina habang nasa meeting kayo. Hindi ko sinagot dahil alam kong abala kayo. Iniabot niya ang aking cellphone. Tiningnan ko ang screen. Isang hindi kilalang numero. Walang pangalan. Pero may mensahe. Binuksan ko ito. Ang mga salita ay parang malamig na tubig na bumuhos sa aking balat. Ate Maris, pwede po bang mag-usap tayo? May sasabihin po ako tungkol kay Dario. Tungkol sa totoong dahilan kung bakit niya kayo iniwan. Nanlamig ako. Ang numero, hindi ko ito kilala. Pero ang paraan ng pagsasalita, ang tawag na Ate Maris, parang pamilyar. Ramon, sabi ko. Ang boses ay pabulong. Kanino galing ang numerong ito? Kinuha niya ang cellphone, tiningnan ang screen. Hindi ko po alam, ma'am. Hindi ko pa ito na-check. Napahinga ako ng malalim. Ang araw na ito, ang araw na dapat ay tungkol sa aking tagumpay, ay biglang nagkaroon ng bagong kulay. Hindi ako sigurado kung ito ay isang kaaway na nagbabanta o isang kakampi na nag-aalok ng tulong. Pero isang bagay ang sigurado. Ang mensaheng ito ay hindi nagkataon. At ang taong nagpadala nito, alam nito ang isang bagay na hindi ko pa alam. Ramon, sabi ko, ang boses ay matigas. I-check mo ang numerong ito. Alamin mo kung sino ang nagmamay-ari nito, na yun na. Tumango siya, agad na kinuha ang kanyang laptop. Gagawin ko, ma'am. Tiningnan ko ang mensahe muli, pinabasa ang bawat salita. Tungkol sa totoong dahilan kung bakit niya kayo iniwan. Ang totoong dahilan.
May iba pa bang dahilan bukod sa kasakiman at pagkakanulo? May iba pa bang dahilan bukod kay Selena at sa kanyang peking pagbubuntis? Ang singsing sa aking bulsa ay parang naging mas mabigat. Hawak ko ito, ang malamig na metal ay dumidikit sa aking palad. At sa unang pagkakataon sa buong araw, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Takot. Hindi takot kay Dario, hindi takot kay Selena. Takot sa posibilidad na ang lahat ng ito, ang 10 taon ng pagmamahal, ang mga sakripisyo, ang lahat ng itinago ko, ay may mas malalim na dahilan. Isang dahilan na hindi ko pa nakikita. Isang dahilan na maaaring sumira sa akin ng higit pa sa pagkakanulo. Tiningnan ko ang mensahe muli, ang mga daliri ay nanginginig. At sa katahimikan ng sasakyan, habang ang Maynila ay dumadaan sa labas ng bintana, naramdaman ko na ang larong ito, ang larong inakala kong tapos na, ay nagsisimula pa lang. Tumawag ako kay Ate Santos habang papasok ako sa sasakyan. Ang pinto ay sinara ng driver. Hindi ako humingi ng pahintulot. Alam kong naka-duty siya kahit anong oras. Ramon, i-check mo ang numerong ito, na yun na. Gagawin ko, ma'am, pero kailangan ko po ng ilang minuto. Sige, hintayin kita. Isinara ko ang tawag at napatingin sa labas ng bintana. Ang Maynila ay abala. Mga sasakyan, mga tao, mga buhay na patuloy na gumagalaw kahit na ang akin ay tila huminto. Naramdaman ko ang singsing sa aking bulsa. Hindi ko pa rin ito kayang tanggalin. Hindi ko alam kung bakit. Makalipas ang 15 minuto, tumawag si Ate Santos. Ma'am, nakuha ko na po ang pangalan ng may-ari ng numero. Sino? Selena Ramos po. Nanlamig ako. Ang babaeng nag-akala na maaari niyang agawin ang lahat. Ang babaeng nagsabing buntis siya kay Dario ay nagpapadala sa akin ng mensahe. Hindi upang mang-asar, hindi upang manakot, upang makipag-usap. Ma'am? Tanong ni Ate Santos. Gusto niyo po bang i-block ang numero? Hindi. Sagot ko. Ang boses ay kalmado. Ischedule mo ng meeting bukas sa isang lugar na tahimik. Saan po? Yung coffee shop sa may QC, yung hindi masyadong pinupuntahan ng mga taga-Maynila. Sige po, anong oras? 10:00 ng umaga. At Ramon? Po? Huwag mo sasabihin kahit kanino. Hindi kay Dario, hindi kay Doña Pilar, kahit kanino. Naiintindihan ko po, ma'am. Kinabukasan, pumasok ako sa coffee shop na yon. Ang lugar ay maliit, tahimik, ang mga ilaw ay malambot, at ang amoy ng kape ay bumabalot sa buong silid. Nakaupo na si Selena sa isang sulok. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Ang mga daliri ay nilalaro ang gilid ng tasa. Hindi siya katulad nung una ko siyang nakita. Noon, puno siya ng kayabangan. Nakangiti, ang kamay ay nakahawak sa braso ni Dario na parang siya ang nagmamay-ari nito. Ngayon, siya ay payat, maputla, ang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim. At ang kanyang tiyan, patag. Walang kahit anong senyales ng pagbubuntis. Umupo ako sa tapat niya. Ang aking bag ay inilagay ko sa tabi. Hindi ako nag-order ng kahit ano. Hindi ako ngumiti. Selena, sabi ko. Ang boses ay walang emosyon. Ate Maris, sagot niya. Ang boses ay nanginginig. Salamat po sa pagpunta. Hindi ako pumunta upang makipagkaibigan, sabi ko. Sabihin mo kung bakit mo ako tinawagan. At maging totoo ka, dahil hindi ako naniniwala sa mga salita mo. Napalunok siya. Ang kanyang mga mata ay biglang nag-iba. Hindi na ang matapang na Selena na nakita ko nung una. Ngayon, siya ay parang isang batang natatakot. Ate Maris, simula niya, ang boses ay pabulong. Hindi po ako buntis. Tumango ako. Hindi ako nagulat. Nakita ko ang kanyang tiyan, ang kanyang mga kilos, ang paraan ng pag-upo niya. Wala sa mga iyon ang nagpapahiwatig ng pagbubuntis. Alam ko, sabi ko. Pero bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Kasi po, huminga siya ng malalim. Ang mga kamay ay nanginginig. Patagawa po ako ni Dario na magpanggap. Para po mas mabilis kayong umalis. Para po makuha niya ang lahat ng sa inyo.
ang mga salita ay parang dagok. Hindi di sa bago ito. Alam ko nang may plano si Dario. Pero ang marinig ito mula sa babaeng kasabot niya ay ibang bagay. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Tanong ko. Ang boses ay matigas. Hindi mo alam kung sino ako nung una mong nakita ako. Hindi ko po alam nung una, sagot niya. Ang mga mata ay nanlalabo. Pero nalaman ko po nang nakita ko po kayo sa balita. Yung board meeting po, napanood ko po ito. At nakita ko po ang pangalan nyo, Maris Villanueva. At saka po, nalaman ko rin po na kayo pala ang may-ari ng lahat. Tumango ako. Kaya mo ako kinontak. Dahil alam mo na may kapangyarihan ako. Hindi po. Mabilis na sabi niya. Ang ulo ay umiling. Hindi po dahil doon. Kasi po, nalaman ko pong may iba pa siyang babae. Huminto siya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi lang po ako, Ate Maris. May pangatlo po. Yung sekretarya niya sa opisina. Si Jenny po. Nanlamig ako. Jenny, ang sekretarya ni Dario sa kumpanya. Yung babaeng laging nakangiti, laging sumasagot ng mga tawag, laging may dalang folder ng mga dokumento. At si Jenny po, patuloy ni Selena, ang boses ay pumutol. Buntis po siya. Hindi po peke. Totoong buntis po siya. Ang mga salita ay parang malamig na tubig na bumuhos sa aking balat. Hindi ako kumibo. Hindi ako gumalaw. Ang singsing sa aking bulsa ay parang naging mas mabigat. Paano mo nalaman? Tanong ko. Ang boses ay pabulong. Nakita ko po sila. Sagot niya. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak. Isang gabi po, pumunta ako sa opisina ni Dario. Hindi ko po alam kung bakit, pero may kuto po ako. At nakita ko po sila, nag-uusap sila, at sinabi ni Jenny na buntis siya, at sinabi ni Dario na hindi niya ito aalisin, na kailangan niya ito para sa kanyang plano. Anong plano? Yung plano po na kunin ang lahat na sa inyo, sagot niya. Ang mga mata ay ng lalaki. Hindi po siya nagplano na mahalin ako, Ate Maris. Ginamit lang po niya ako. Ginamit niya po ang pagbubuntis ko, yung peking pagbubuntis, para po mapalayas kayo. At pagkatapos niya pong umalis, sasabihin niya po na nagkamali siya, na hindi niya ako mahal, at pakakasalan niya po si Jenny, dahil totoo po ang anak nito. Napahinga ako ng malalim. Ang mga salita ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nagkakasya. Hindi si Dario ang nagplano ng lahat ng ito. Si Jenny, ang sekretarya, ang babaeng laging nasa likod ng mga eksena. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong ko, ang boses ang matigas. Bakit mo ako pinagkakatiwalaan? Behind ba't kaaway mo ako? Kasi po, napahinto siya. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Kasi po natatakot ako, Ate Maris, kung ano po ang ginawa niya sa inyo, yung pagpapalayas, yung pagtatapon, gagawin din po niya sa akin. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta. Wala po akong pera. Wala po akong pamilya. At ngayon po, nalaman ko pong may iba pa siyang babae na hindi lang po ako ang ginamit niya. Parang wala na po akong sasay. Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito, ang babaeng nagsabing buntis siya kay Dario, ang babaeng nakatuton sa pagpapalayas sa akin, ay umiiyak na parang isang batang nawawala. Hindi ko alam kung dapat ba akong maawa o magalit. Kung nagsisinungaling ka, sabi ko, ang boses ay malamig. Mas malala pa kay Dario ang gagawin ko sa'yo. Hindi po ako nagsisinungaling, mabilis na sabi niya. Ang mga kamay ay nanginginig. Kung gusto niyo po, ipapakita ko po sa inyo ang mga ebidensya, yung mga text messages ni Dario kay Jenny, yung mga resibo ng hotel, yung mga appointment sa doktor, yung totoong appointment, hindi yung peke. Tumango ako. Sige, ipakita mo. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Mabilis na binuksan ang mga mensahe. Inabot niya ito sa akin. Ang mga kamay ay nanginginig. Tiningnan ko ang screen. Mga text messages mula kay Dario. Hindi ang mga mensaheng ipinadala niya sa akin nung kami pa. Hindi ang mga sweet na salita na dati kong pinaniniwalaan. Ito ay ibang klaseng mensahe. Mga planong pag-usapan ang paghahati ng ari-arian. Mga usapan tungkol sa kung paano mabilis na maalis si Maris. Mga banat na puno ng kasakiman.
"Isend mo sa akin ang lahat ng ito," sabi ko. Ang boses ay matigas. "Isend mo sa akin ang lahat ng ebidensya na meron ka." "Sige po," sagot niya. Mabilis na nag-type sa kanyang cellphone. "Isend ko po mayon." Tumango ako, tumayo mula sa upuan. Hindi ako nagpaalam. Hindi ako ngumiti. Hindi ko alam kung dapat pa ako magpasalamat o magalit sa kanya. "Selena," sabi ko, ang boses ay pabulong. "Kung totoo ang lahat ng ito, kung hindi ka nagsisinungaling, hindi kita kakasuhan. Pero kung may nalaman akong kasinungalingan sa mga sinabi mo, hindi kita patatawarin." Tumango siya. Ang mga luha ay nananatili sa kanyang mga mata. "Naiintindihan ko po, Ate Maris." Lumakad ako palayo. Ang takong ng aking sapatos ay pumapalakpak sa sahig ng coffee shop. Naramdaman ko ang bigat ng singsing sa aking bulsa. Ang malamig na metal ay dumidikit sa aking palad. Hindi ako umiyak. Hindi ako nanginig. Pero sa loob, may isang bagay na unti-unting nasisira. Ang huling piraso ng pag-asa na maaaring may mabuting bahagi pa si Dario. Na maaaring may dahilan ang lahat ng ito. Wala. Walang dahilan. Tanging kasakiman at kasinungalingan. Paglabas ko ng coffee shop, tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. "Nakita mo na ba ang laman ng safety deposit box sa bangko? Yung nasa ilalim ng pangalan ng nanay mo?" Nanlamig ako. Ang safety deposit box. Alam ko ang tungkol dito. Iniwan ito ng aking ina bago siya namatay, kasama ang isang sobre na may nakasulat na pangalan ko. Hindi ko pa ito binuksan. Hindi ko alam kung bakit, pero ngayon, may taong nagtatanong tungkol dito. May taong nakakaalam. Tiningnan ko ang numero. Hindi ko ito kilala, pero ang mensahe, ang paraan ng pagsulat, parang pamilyar. Tumawag ako kay Ate Santos. "Ramon," sabi ko, ang boses ay malamig. "Kailangan kong pumunta sa bangko, yung Villanueva branch sa Makati, na yun na." "Ma'am, may meeting pa po kayo mamaya?" "I-cancel mo lahat," sabi ko. Ang boses ay matigas. "May kailangan akong kunin. May kailangan akong malaman." Isinara ko ang tawag at tumingin sa labas ng bintana. Ang Maynila ay abala pa rin. Ang mga tao ay patuloy na gumagalaw. Ang mga buhay ay patuloy na umiikot. Pero sa akin, ang mundo ay tila huminto. Ang lahat ng pinaniniwalaan ko, ang lahat ng itinayo ko, ay unti-unting gumuguho. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi ko pa alam. Isang bagay na nakatago sa safety deposit box ng aking ina. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Ang tagal kong tinitigan ang lumang susi sa palad ko. Maliit lang ito, kupas na ang kulay, pero malamig sa pakiramdam. Parang may bigat na hindi mo nakikita sa itsura. Ito ang tanging naiwan sa akin ng nanay ko bago siya pumanaw. Hindi ko alam kung bakit hindi ko ito binuksan noon pa. Siguro dahil natatakot ako. Siguro dahil may mga bagay na mas madaling kalimutan kaysa harapin. Umalingaw-ngaw ang boses ng bangkero habang naglalakad kami sa mahabang hallway ng Villanueva branch sa Makati. Tahimik ang paligid, yung uri ng katahimikan na parang may respeto sa pera, sa mga lihim, sa mga bagay na itinatago ng mga tao sa mga bakal na kahon. "Nandito na po tayo, ma'am," sabi ng bangkero, huminto sa harap ng isang pinto na may mabigat na bakal. "Ang safety deposit box po ng yumaong si Lilia Villanueva. 2 susi po ang kailangan, yung sa bangko at yung sa inyo." Inabot ko ang susi. Bahaging nanginginig ang kamay. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa mensaheng natanggap ko kanina. Siguro dahil sa pangalan ng nanay ko na nakaukit sa metal. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang isang maliit na silid na puno ng mga kahon. Ang hangin ay malamig, may halong amoy ng lumang papel at alikabok. Dinala ako ng bangkero sa isang kahon sa dulong bahagi. Maingat na binuksan ito gamit ang kanyang susi. "Ma'am, ako na po muna ang tatawag sa security para sa dokumento," sabi niya, magalang na tumanggo. "Tawagan niya lang po ako kapag kailangan niya na ako." Naiwan ako mag-isa sa malamig na silid. Binuksan ko ang kahon at agad na nanikip ang dibdib ko. Sa loob, may 3 bagay. Isang lumang journal na may kupas ng pabalat,
isang stack na mga litratong naninilaw na, at isang puting sobre na may nakasulat na pangalan ko. Para kay Maris. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulala bago ko hinawakan ng journal. Marahan kong binuksan ang unang pahina, at agad kong nakilala ang sulat kamay ng nanay ko. Setyembre 12, 1998. Ngayon ko lang nalaman na may iba na pala siya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Maris. Paano mo sasabihin sa anak mo na iniwan kayo ng ama niya dahil masyado daw akong matagumpay. Tumigil ako. Ang mga salita ay parang suntok sa dibdib. Sabi niya, Lilia, hindi ko kaya na ikaw ang laging nasa spotlight. Hindi ko kaya na ikaw ang laging hinahangaan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na ako ang asawa ng mayaman? Na ako ang lalaking hindi kayang pantayan ng asawa niya? Napahigpit ang hawak ko sa journal. Ang mga salita ng tatay ko, ang mga salitang hindi ko narinig mula sa kanya dahil iniwan niya kami noong bata pa ako, ay naririnig ko na ngayon sa sariling sulat ng nanay ko. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Maris na ang dahilan ng pag-alis ng ama niya ay hindi dahil sa kulang siya, hindi dahil hindi siya sapat, kundi dahil masyado siyang maliwanag para sa isang taong natatakot sa liwanag. Napaluha ako. Hindi ko napigilan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, marahil sa loob ng maraming taon, hindi ko na kayang pigilan ang mga luha. Huwag mo hayaang may magpatago sa liwanag mo, anak. Ang taong nagmamahal sa'yo ay hindi ka ipagkakait sa mundo. Ang taong nagmamahal sa'yo ay hindi ka hihiling maging maliit para lang maging komportable siya. Binasa ko ang mga susunod na pahina, mga tala ng nanay ko tungkol sa kanyang mga takot, sa kanyang mga pangarap para sa akin, sa kanyang pagsisisi na hindi niya nasabi sa akin ang lahat ng ito habang nabubuhay pa siya. Nobyembre 3, 2003. Nakita ko si Maris kanina kasama si Dario. Masaya siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang anak ko na ngumingiti ng totoo. Pero may kung ano sa mga mata ng lalaking yon? May kasakiman. Sana ako ay nagkakamali. Sana hindi ko nakikita ang mga bagay na ito. Napahinto ako. Ang pangalan ni Dario sa journal ng nanay ko noong 2003, bago pa kami ikinasal. Disyembre 15, 2003, inutusan ko si Mr. Tan na mag-imbestiga. Kailangan kong malaman kung sino talaga si Dario Alonzo. Hindi ko kayang hayaan ang anak ko na pakasalan ng isang lalaking hindi ko lubos na kilala. Mr. Tan, ang pangalan ay pamilyar. Isog negosyante sa Cebu na nakilala ko nung nagsisimula pa lang ang Villanueva Holdings. Isang kaibigan ng nanay ko. Enero 20, 2004, nakumpirma na. Si Dario Alonzo ay pinalayas sa kaning dating kumpanya dahil sa pangunurakot. Natatakpan ng ang kaso dahil sa koneksyon ng kanyang pamilya. Alam ko na ang katotohanan. Pero paano ko ito sasabihin kay Maris? Paano ko sasabihin sa anak ko na ang lalaking mahal niya ay hindi siya karapat-dapat? Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Hindi ko na kayang pigilan. Pebrero 14, 2004, nayan ko lang napagtanto. Hindi ko masasabi kay Maris ang totoo. Hindi dahil sa ayaw ko siyang masaktan, kundi dahil alam kong hindi niya ito maniniwala. Mahal na mahal niya si Dario. At kapag sinabi ko sa kanya ang katotohanan, iisipin niya na ingit lang ako, na ayaw ko lang siyang makita na masaya, na ginagawa ko lang ang ginawa ng tatay niya sa akin, na sinisira ko ang relasyon niya dahil sa sarili kong takot. Isinara ko ang journal, ang mga kamay ay nanginginig. Ang nanay ko, alam niya. Alam niya ang tungkol kay Dario bago pa man ako pakasalan nito. At hindi niya sinabi sa akin, hindi dahil sa ayaw niya akong protektahan, kundi dahil alam niyang hindi ko ito maririnig. Dahan-dahan kong kinuha ang puting sobre. Binuksan ko ito at sa loob ay may isang liyam. Ang sulat kamay ng nanay ko. Ngunit mas maingat, mas formal. Parang sinulat ito ng may mahabang pag-iisip. Mahal kong Maris, kung binabasa mo ito, nangangahulugang may nangyari ng masama. May nakasakit sayo, may nagtaksil sayo. At alam kong, alam mo na kung sino. Hindi ko sinabi sayo ang tungkol kay Dario nung nabubuhay pa ako. Hindi dahil sa hindi kita mahal. Hindi dahil sa hindi kita pinrotektahan.
kundi dahil alam kong kailangan mong matuklasan ito sa sarili mong paraan. Kailangan mong makita ang katotohanan gamit ang iyong sariling mga mata. Pero may isang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na hindi ko na isulat sa journal ko. Isang bagay na mas malala pa sa pangunurakot, mas malala pa sa kasinungalingan. Si Dario, may kinalaman siya sa pagkamatay ng isang negosyante sa Cebu. Yung kaibigan ko si Mr. Tan. Tumigil ako. Ang hininga ko ay parang may humarang. Hindi ko alam ang lahat ng detalye, pero alam kong may kinalaman siya. May mga taong nakakaalam, mga taong maaaring lumapit sa'yo kapag handa ka na. Huwag mong hayaang matakot ka sa kanila. Sila ang magiging gabay mo. Mahal na mahal kita, anak. At alam kong magiging maayos ang lahat, dahil malakas ka, dahil ikaw ang anak ko. At hindi ka kailanman magpapakita ng kahinaan sa harap ng mga taong nanakit sa'yo. Nanay mo, napahawak ako sa sulat. Ang mga luha ay hindi ko na kayang pigilan. Ang nanay ko, alam niyang lahat. At sa halip na sabihin sa akin, pinili niyang gabayan ako sa paraang alam niyang makakaya ko. Salamat, ma. Bulong ko, ang boses ay paos. Salamat sa lahat. Hindi ako nagtatago pa. Hindi ko na kailangan. Ang lahat ng ito, ang katahimikan, ang pagpapanggap, ang pagiging maliit para sa isang taong hindi naman karapat-dapat, ay matatapos na. Tumayo ako, pinunasan ng mga luha. Kinuha ko ang journal at ang sulat, maingat na inilagay sa aking bag. Titingnan ko ang mga litrato mamaya. Hindi pa ako handa. Lumabas ako ng silid at sinalubong ako ng bangkero na may magalang na ngiti. Natapos na po ba kayo, ma'am? Oo, sagot ko. Ang boses ay matatag. Salamat sa tulon. Habang naglalakad ako palabas ng bangko, tumunog ang aking cellphone. Si Ate Santos. Ma'am, sabi niya, ang boses ay seryoso. May nahanap po akong ebidensya. Mas malala pa po sa inaasahan natin. Nanigas ako. Ano yun? Si Dario po, may kinalaman po siya sa pagkamatay ng isang negosyante sa Cebu. Yung kaibigan niyo po, si Mr. Tan. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ang pangalan, Mr. Tan, ang pangalang binanggit sa sulat ng nanay ko. Ramon? Sabi ko, ang boses ay pabulong. Kailangan kong makita ka, ngayon na. Nasa labas po ako ng bangko, ma'am. Nakapark po ako sa tabi. Isinara ko ang tawag at huminga ng malalim. Ang mundo ay tila umiikot sa akin, pero sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, hindi dahil sa sakit. Sa pagkakataong ito, dahil sa galit. May kinalaman si Dario sa pagkamatay ni Mr. Tan, ang kaibigan ng nanay ko. Ang lalaking tumulong sa kanya na malaman ang katotohanan. At ngayon, may hawak akong ebidensya, hindi lamang laban sa kanyang pagtataksil, kundi laban sa kanyang mga kasalanan. Lumabas ako ng bangko at nakita ko si Ate Santos na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ma'am, sabi niya paglapit ko, handa na po ba kayo? Tiningnan ko siya, ang mga mata ay tuyo, hindi na ako iiyak pa. Oo, Ramon, sagot ko, ang boses ay matigas. Handa na ako. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ang sabi ng nanay ko sa sulat, may kinalaman si Dario sa pagkamatay ni Mr. Tan. Hindi ko alam kung gaano kalalim ang pagkakasangkot niya, pero alam kong may kinalaman siya. At ngayon, si Ate Santos, ang kanyang muka ay seryoso, nakatayo sa harapan ko sa labas ng bangko. Ma'am, sabi niya, ang boses ay mababa. Handa na po ba kayo? Tiningnan ko siya, ang mga mata ay tuyo. Oo, Ramon. Sabihin mo sa akin ang lahat. Umupo kami sa loob ng kanyang sasakyan. Isinara niya ang pinto at sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog ng aircon ang naririnig. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa passenger seat, inilapag ito sa kanyang kandungan. Ma'am, alam niyo po pa kung paano namatay si Mr. Tan? Sinabi sa akin na aksidente sa sasakyan. Sagot ko, sa Cebu. 2 taon na ang nakalilipas. Tumango si Ate Santos, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi ko kayang basahin. Opo, aksidente sa sasakyan. Pero may nakita po akong anomala sa police report. Pinuksan niya ang envelope, inilabas ang ilang papel.
Itinuro niya ang isang bahagi. Ang sasakyan ni Mr. Tan, nawalan po ng preno habang bumababa siya sa mountain road. Bumangga siya sa concrete barrier. Sabi ng initial investigation, mechanical failure. Pero may isang mekaniko na nag-inspeksyon ng sasakyan bago ito iscrap. Nakita niya na ang brake line, pinutol po ma'am, hindi natural na sira. Nanigas ako. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Sigurado ka ba? Bulong ko. Sigurado po ako. Nakausap ko mismo ang mekaniko. Sabi niya malinis daw ang pagkakaputol. Parang may gumamit ng pamutol ng metal. Hindi basta-basta nasisira ang brake line ng ganon. Napahawak ako sa upuan. Ang mga daliri ay kumakapit ng mahigpit. Si Mr. Tan, ang kaibigan ng nanay ko. Ang lalaking tumulong sa kanya na malaman ang katotohanan tungkol kay Dario. May nakita pa po ako, patuloy ni Ate Santos. Kinuha niya ang isa pang papel. Isang linggo bago ang aksidente, may security camera footage mula sa isang hotel sa Cebu. Si Mr. Tan at si Dario, nagkita po sila. Sa lobby ng hotel, mga 10:00 ng gabi. Nagkita sila? Ulit ko, ang boses ay halos hindi marinig. Opo, at ayon sa isang waiter na nakarinig ng kanilang pag-uusap, hindi po sila nagkasundo. Nagtalo po sila. Sinabi raw ni Mr. Tan kay Dario na may ebidensya siya ng pangungurakot nito sa kumpanya. Binalaan niya si Dario na kung hindi ito hihinto, isusumbong niya ito sa board. Ang mga salita ni Mr. Tan ay biglang bumalik sa akin. Ilang buwan bago siya namatay, nagkita kami sa isang business dinner. Tahimik siya, seryoso, ngunit may isang sandali na hinila niya ako sa isang tabi. May mali sa asawa mo, mag-ingat ka. Numiti ako noon, iniisip na nag-aalala lamang siya. Alam ko may pinagdadaanan kami, pero ayos lang kami, sabi ko sa kanya. Tiningnan niya ako ng matagal. Mares, hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong relasyon. Nagsasalita ako tungkol sa pera. May mali sa mga transaksyon ni Dario. Kung hindi mo siya babantayan, baka ikaw pa ang masisi. Hindi ko siya pinakinggan. Inisip kong nagseselos siya. O baka may sarili siyang interes. Tinalikuran ko ang kanyang babala. At nayon, patay na siya. Ramon, sabi ko, ang boses ay paos. Sino pa ang nakakaalam nito? Ang mekaniko, ako, at nayon, kayo po, ma'am. Hindi ko pa ito isinusumite sa pulisya. Hinihintay ko ang inyong desisyon. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay mataas na. Ang mga tao ay naglalakad sa kalsada, abala sa kanilang sariling mga buhay. Wala sa kanila ang nakakaalam na sa loob ng sasakyang ito, may isang katotohanan na kayang magwasak ng isang tao. May isa pa po akong dapat ipakita sa inyo, sabi ni Ate Santos. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang isang voice recording, at inilapag ito sa pagitan namin. Saan mo nakuha yan? Tanong ko. Mula sa isang source. Kilala niyo po si Selena Ramos? Nanlaki ang mga mata ko. Selena, bakit niya ibibigay sa iyo ang recording na ito? Hindi niya po alam na nasa akin ito. Ang source ko po ay may access sa kanyang phone. Ilang araw na po ang nakalilipas, may narinig po akong usapan. Hindi ko po alam kung gaano ito kahalaga hanggang sa mabalitaan ko ang tungkol kay Mr. Tan. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Dario, malinaw, matigas, walang pag-aalinlangan. Kung may makialam, may mangyayaring masama sa kanila. Sabi ko sa'yo, Selena, hindi ako nagbibiro. Ang negosyanteng yon, si Mr. Tan, alam niya ang masyadong marami. Kung hindi siya titigil, ako ang magpatigil sa kanya. Ang boses ni Selena, mahina, nanginginig. Dario, ano bang gagawin mo? Wala kang pakialam. Basta gawin mo ang sinasabi ko, huwag kang makialam. Natapos ang recording. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mabigat. Halos hindi ko kayang huminga. Ma'am, sabi ni Ate Santos, ang boses ay mahina. May sapat na po tayong ebidensya para iakyat ito sa pulisya. Ang recording, ang testimonya ng mekaniko, ang security footage, lahat po yan ay magkakaugnay. Hindi ako sumagot. Ang mga kamay ko ay nasa kandungan. Ang mga daliri ay nakakuyom. Ang sakit na akala ko ay alam ko na,
ay biglang lumaki, lumamon sa lahat. Si Dario, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinrotektahan ko mula sa katotohanan ng aking pagkatao, pinagbigyan ang kanyang pride, binigyan ng trabaho, binigyan ng bahay, binigyan ng lahat. At bilang kapalit, pinatay niya ang isang tao. Ramon, sabi ko, ang boses ay matigas. Ihanda mo ang lahat, isusumait natin sa pulisya. Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay may pag-aalinlangan. Sigurado po ba kayo, ma'am? Kapag ginawa natin ito, wala nang atrasan. Si Dario, alam ko, putol ko. At yan ang dahilan kung bakit gagawin natin ito. Kinuha ko ang aking cellphone, tinawagan ng aking sekretarya. I-cancel ang lahat ng meeting ko ngayong araw. Sabi ko, ang boses ay kalmado. May kailangan akong asikasuhin. Isinara ko ang tawag at tiningnan si Ate Santos. Pumunta tayo sa pulisya, na yun na. Tumanggo siya, pinaandar ang sasakyan. Habang umaandar kami, hindi ko maiwasang isipin si Mr. Tan. Ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata, ang kanyang mga salita. May mali sa asawa mo, mag-ingat ka. Kung nakinig lang ako, kung hindi ko lang siya tinalikuran, kung hindi ko lang pinili ang maniwala kay Dario kaysa sa kanya. Pasensya na, Mr. Tan. Bulong ko sa aking sarili. Pasensya na at hindi kita nakinig. Ang biyahe patungo sa istasyon ng pulisya ay tila 1 oras, kahit na ilang minuto lamang. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng gusali, tumingin ako kay Ate Santos. Handa ka na ba, ma'am? Tanong niya. Tiningnan ko ang gusali. Ang mga asul na ilaw, ang mga pulis na naglalakad, ang mga taong may dalang mga dokumento. Ang lugar na ito, ang lugar kung saan magsisimula ang pagbagsak ni Dario. Oo, sagot ko. Ang boses ay matatag. Handa na ako. Lumabas kami ng sasakyan, naglakad papasok. Ang mga hakbang ko ay matatag. Ang aking likod ay tuwid. Hindi ako magpapakita ng kahinaan. Hindi dito, hindi sa harap ng mga taong ito. Sa loob, nakausap namin ang isang investigador. Inilatag ni Ate Santos ang lahat ng ebidensya. Ang police report, ang testimonya ng mekaniko, ang security footage, ang recording. Ang investigador ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay dumadaloy sa mga dokumento. Ma'am, sabi niya, ang boses ay formal. Ito po ay isang seryosong paratang. Kailangan naming i-verify ang lahat ng ito bago kami magsagawa ng anumang aksyon. Naiintindihan ko, sagot ko. Pero alam kong alam nyo na hindi ito basta-basta. Ang pagkamatay ni Mr. Tan, may mga taong naghihinala na hindi ito aksidente. At ngayon, may ebidensya na tayo. Tumango siya, kinuha ang mga dokumento. Salamat po, ma'am. Makikipag-ugnayan kami sa inyo. Paglabas namin ng istasyon, tumunog ang aking cellphone. Isang numero na hindi ko kilala. Sinagot ko ito. Maris? Ang boses, babae, nanginginig, halos hindi marinig. Maris, ako ito, si Selena. Nanigas ako. Bakit mo ko tinatawagan? Kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo, sabi niya. Ang boses ay puno ng takot. Tungkol kay Mr. Tan. Tungkol kay Dario. Alam kong may recording ka. Alam kong narinig mo ang usapan namin. Hindi ako sumagot. Hinintay ko siyang magpatuloy. Hindi ko alam na gagawin niya yon, patuloy niya. Ang boses ay umiiyak. Hindi ko alam na may mangyayari kay Mr. Tan. Nang malaman ko, nang mabalitaan ko ang aksidente, natakot ako. Natakot ako kay Dario. Natakot ako sa kung ano ang kaya niyang gawin. Bakit mo ako tinatawagan? Ulit ko. Ang boses ay malamig. Dahil kailangan mong malaman, sabi niya. Kailangan mong malaman na hindi ako katulad niya. Kailangan mong malaman na may ebidensya ako, mga mensahe, mga dokumento, na nagpapatunay na may kinalaman si Dario sa pagkamatay ni Mr. Tan. At handa kong ibigay ang lahat sa iyo. Tumigil ako. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Bakit mo gagawin yon? Tanong ko. Bakit mo ipagkakanulo ang sarili mong kasamahan? Ang katahimikan sa kabilang linya ay mahaba. Nang magsalita si Selena, ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahil ginamit niya ako, sabi niya.
Ginamit niya ako para palayasin ka. Ginamit niya ako para kunin ang lahat. At nang malaman kong may kinalaman siya sa pagkamatay ng isang tao, hindi ko kayang maging bahagi niyon. Hindi ko kayang maging kasabwat sa kasalanan ng yon. Saan mo ibibigay ang ebidensya? Pupunta ako sa istasyon ng pulisya bukas ng umaga. Ibibigay ko ang lahat sa investigador. Pero gusto kong malaman mo, hindi ko ito ginagawa para sa'yo. Ginagawa ko ito para sa sarili ko, para sa konsensya ko. Isinara niya ang tawag. Tumayo ako sa harap ng istasyon ng pulisya, ang cellphone ay nasa aking kamay, ang mga mata ay nakatitig sa malayo. Ang lahat ng ito ay unti-unting nabubuo. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtataksil, lahat ng sakit, lahat ito ay may isang pinagmulan. Si Dario. At ngayon may hawak akong sapat na ebidensya para wasakin siya. Tumingin ako kay Ate Santos na nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ramon, sabi ko, ang boses ay mahina. Gagawin natin ito. Hahayaan nating mahulog ang lahat. Tumango siya. Gagawin ko po, ma'am. Sumakay kami sa sasakyan at habang umaandar kami palayo sa istasyon, tumunog muli ang aking cellphone. Ang pangalan sa screen, Doña Pilar. Sinagot ko ito, ang boses ay malamig. Bakit? Ang boses sa kabilang linya, hindi ang karaniwang mapagmataas, nangigibabaw na tono. Ito ay paos, puno ng luha, nanginginig. Maris, anak, humihikbi siya. May nangyari kay Dario. Kailangan ka niya. Pumunta ka sa ospital. Na yon. Ang pagdaan ko sa pintuan ng ospital ay parang paglubog sa malamig na tubig. Ang amoy ng antiseptiko, ang puting ilaw na masyadong maliwanag, ang mga nurse na nagmamadali, lahat ng ito ay tila sinasakal ako. Hindi ako dapat nandito. Hindi para sa kanya. Pero nandito ako. Nakita ko si Doña Pilar sa dulo ng hallway. Nakaupo sa plastic chair, nakayuko, ang mga kamay ay nanginginig sa kandungan. 10 taon ang tanda niya mula noong huli ko siyang nakita. Ang buhok na dati maayos ay magulo na. Ang mukha na dati puno ng kayabangan ay tila lumiit, naglaho. Nang makita niya ako, dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga mata niya, mga matang dati tumitingin sa akin ng may paghamak, na yon ay puno ng pangamalimos. Maris! Ang boses niya ay paos, halos hindi marinig. Pasok ka na. Hinihintay ka niya. Tumigil ako. Ang pangalan niya, ang babaeng nagtawag sa akin ng walang kwenta, ang babaeng nag-utos sa akin na umalis na sa buhay ng anak ko, ngayon ay nakatayo sa harapan ko. Sira na. Bakit niya ako hinihintay? Tanong ko, ang boses ay patag. Hindi siya sumagot. Bumaba lang ang tingin niya at sa unang pagkakataon sa lahat ng mga taon na kilala ko siya, nakita kong may luha sa kanyang mga mata. Pasensya na, bulong niya. Pasensya na sa lahat. Hindi ako sumagot. Dumaan lang ako sa tabi niya at binuksan ang pinto. Ang silid ay maliit, puno ng mga kagamitan. Ang tunog ng heart monitor ay regular, malakas, matatag. At sa gitna ng lahat ng ito, nakahiga si Dario. Ang mukha niya. Ang mukhang minsan kong minahal, ang mukhang minsan umiti sa akin nung araw ng kasal namin, ay baling-baling. May tahi sa noo, benda sa braso, at ang mga mata ay may mga pasa sa paligid. Hindi siya kamukha ng lalaking nagtapon ng gamit ko sa labas ng bahay. Hindi siya kamukha ng lalaking nagsabing, ako ang lalaki sa relasyon natin. Kamukha niya ang isang taong bugbog, isang taong talo. Nang makita niya ako, sinubukan niyang ngumiti. Ang resulta ay isang pilit na pagniiwi, masakit. Maris, ang boses niya ay mahina, garalgal. Salamat sa pagpunta. Hindi ko akalaing darating ka. Tumayo ako sa may pintuan, hindi lumalapit. Bakit mo ako pinatawag? Tumawa siya, isang maikli, mapait na tawa. Gusto kong makita ka, huminto siya, bago mawala ang lahat. Wala nang mawawala sa akin, sabi ko.
Kinuha mo na lahat nung araw na yon. Ang mga mata niya ay pumikit. Nang imulat niya muli, may basa sa mga ito. Alam kong hindi mo ako patatawarin, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Pero kailangan kong sabihin ang totoo. Bago mawala. Hindi ako kumibo. Hinintay ko siya. Alam mo ba kung bakit ako naging ganito? Tanong niya. Ang mga mata ay nakatitig sa kisame. Alam mo ba kung bakit ako naghanap ng iba? Bakit ako naging ganito kasama? Sabihin mo sa akin. Napabuntong hininga siya. Ang tunog ay parang hangin na lumalabas sa lubo, mahina, unti-unti. Dahil takot ako sa'yo, bulong niya. Takot ako kasi alam kong hindi kita kayang pantayan. Nanigas ako. Alam kong mas matalino ka, patuloy niya, ang boses ay paos. Alam kong mas mayaman ka, kahit na hindi ko alam kung gaano kayaman. Alam kong mas magaling ka sa lahat ng bagay at ako ay si Dario. Ang lalaking walang pinag-aralan, ang lalaking walang kaya, ang lalaking kailangang umasa sa asawa niya para magkaroon ng trabaho. Huminto siya, huminga ng malalim. Kaya ginawa kong lahat para patunayan na kaya kong maging lalaki. Naghanap ako ng babaeng titingin sa akin na parang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. Naghanap ako ng babaeng hindi ko kailangang katakutan. At nang makita ko si Selena, nang makita ko kung paano niya ako tingnan, parang ako ang hari ng mundo. Pero lalo lang akong naging tanga, sabi niya. Ang boses ay napupuno ng pait. Lalo lang akong naging duwag. Sa halip na maging karapat-dapat sa'yo, ginawa ko ang lahat para sirain ka. Sa halip na yakapin ang katotohanan na mas magaling ka, itinago ko ito sa pamamagitan ng pananakit sa'yo. Tumigil siya. Ang katahimikan ay mahaba, mabigat. Sorry, Maris, bulong niya. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisingi. Sorry sa lahat. Sorry sa pagpapanggap. Sorry sa pananakit sa'yo. Sorry sa pagiging duwag. Tiningnan ko siya. Ang lalaking ito, ang lalaking minsan kong minahal ng buong puso, ay nakahiga sa harapan ko, sira, bugbog at umiiyak. Hindi ko na siya nakikitang kaawa-awa. Hindi ko na siya nakikitang kalaban. Nakikita ko lang siyang tao. Isang taong naligaw. Isang taong sumira sa sarili niya dahil hindi niya matanggap ang katotohanan. Hindi kita kayang patawarin na yon, sabi ko. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Hindi pa. Masyado pang maaga. Masyado pang sariwa ang sakit. Tumango siya. Ang mga mata ay nakapikit. Alam ko, hindi ko inaasahan na patatawarin mo ako. Pero hindi na rin kita kayang kamuhian, patuloy ko. Dati, galit na galit ako sa'yo. Dati, gusto kong masira ka. Pero ngayon nakikita ko kung gaano kakaliit. Nakikita ko kung gaano kakalungkot. At hindi ko kayang kamuhian ng isang taong ganon. Tumayo ako, handa nang umalis. Hindi ko na kaya pang manatili sa silid na ito. Sa presensya ng lalaking ito. Sa bigat ng lahat ng nangyari. Pero bago ako makarating sa pintuan, narinig ko ang boses niya. Mahina. Nagmamakaawa. Mares, mag-ingat ka kay Selena! Tumigil ako. Hindi ako lumingon. Hindi siya yung inaakala mong siya ang dahilan kung bakit ako napunta sa ganito. Sabi niya, ang boses ay puno ng takot. Siya ang nagplano ng lahat. Ang pagpapanggap na buntis, ang pagpapalaya sa'yo, ang lahat ng ito, siya ang nag-utos. Vinamit niya ako. Ginamit niya ang kahinaan ko para gawin ang mga bagay na hindi ko dapat ginawa. Nanatili akong nakatayo. Ang kamay ay nasa doorknob. Hindi ako lumingon. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Sa hallway, nakatayo pa rin si Doña Pilar. Ang mga mata ay nakatitig sa akin. May tanong sa kanyang mga mata. Isang tanong na hindi niya kayang itanong. Hindi ko siya pinansin. Naglakad ako palayo. Ang mga hakbang ay matatag, ang likod ay tuwid. Hindi ako magpapakita ng kahinaan. Hindi dito, hindi sa harap ng mga taong ito. Nang makalabas ako ng ospital, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa di kalayuan. Ang mga sasakyan ay dumadaan.
Ang mundo ay patuloy na umiikot kahit na ang lahat ng ito ay nangyayari. Tumunog ang aking cellphone. Si Ate Santos. Ma'am? Ang boses niya ay seryoso, nagmamadali. Ang balita po, si Selena, nawawala po siya. Hindi siya nagpakita sa istasyon kaninang umaga. At may nahanap po kaming ebidensya mula sa bangko, mula sa mga dokumento, na siya ang nag-utos na patayin si Mr. Tan, hindi po si Dario. Tumigil ako. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Siya ang nag-utos? Ulit ko, ang boses ay halos hindi marinig. Opo ma'am, may mga bank transfer po na natunto namin, may mga mensahe, may mga recording na nagpapatunay na si Selena ang nagbayad para sa pagsabotahe ng sasakyan ni Mr. Tan. Si Dario ay ginamit bilang saksi, bilang takip. Napikit ako. Ang lahat ng ito ay unti-unting nabubuo. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtataksil, lahat ng sakit, lahat ito ay may isang pinagmulan. Hindi si Dario, si Selena. At ngayon, nawawala siya. Hanapin niyo siya, sabi ko, ang boses ay matatag. Hanapin niyo siya bago pa siya tuluyang mawala. Ang gabi ay tahimik nang tumunog ang telepono ko. Si Ate Santos na may kasamang boses ng pag-aalala at pagmamadali. Ma'am, natuntun na po namin si Selena. Napahigpit ang hawak ko sa telepono. Ilang araw na naming hinahanap ang babaeng nagwasak sa lahat. Ang babaeng nagplano ng lahat. At ngayon, nandito na ang sagot. Saan siya? Sa lumang bahay po, ma'am. Sa biyerteng bahay. Hindi po niya alam na nariposes na natin ito. Nandun pa rin siya, nagtatago. Tumigil ako. Ang biyerteng bahay. Ang bahay na minsan kong tinawag na tahanan. Ang bahay na pinagtayuan ng lahat ng pangarap ko. At ang bahay kung saan ako pinalayas. Ma'am, huwag po kayong pumunta dyan mag-isa. Mabilis na sabi ni Ate Santos. May mga pulis na po tayong naka-standby. Hayaan niyo na silang humawak nito. Ramon, sabi ko, ang boses ay kalmado. Kailangan kong harapin siya. Na yun na. Ma'am, delikado po. Ramon, pinutol ko siya. Ang tagal kong nagtago. Ang tagal kong umiwas. Hindi na ako magtatago pa. Hindi na ako matatakot pa. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, bumuntong hininga siya. Sasamahan po kita. Pero kung may mangyaring kahit ano, sisiguraduhin kong makakalabas ka. Salamat, Ramon. Isinara ko ang telepono at tumingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang mga ilaw ng Maynila ay dumadaan. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang buhay. Hindi nila alam na sa isang bahay sa kabilang dulo ng lungsod, isang babae ang nagtatago sa mga kasalan ng ginawa niya. At isa pang babae ang papunta na para tapusin ang lahat. Ang biyerteng bahay ay nakatayo pa rin sa gitna ng madilim na kalye. Ang mga ilaw sa loob ay bukas, isang senyales na may tao pa rin. Ang mga hardin na minsan kong inaalagaan ay ligaw na. Ang mga bulaklak ay nalanta. Ang mga bintana na minsang nagsisilbing saksi sa mga tawanan at pangarap namin ni Dario ay madilim na ngayon. Tumigil ang sasakyan sa harap ng gate. Bumaba ako, ang mga sapatos ko ay tumatama sa semento na may tiyak na hakbang. Hindi ako nanginginig. Hindi ako natatakot. Lumingon ako kay Ate Santos na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hintayin niyo ako dito, sabi ko. Kung hindi ako lalabas sa loob ng 10 minuto, pasukin niyo na. Ma'am, 10 minuto, Ramon. Tumango siya, kahit nahalata ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Binuksan ko ang gate. Hindi ito nakalock. Ang mga susi na ibinigay sa akin ni Mang Ruben ilang araw na ang nakalipas ay gumana pa rin. Ang gate ay bumukas nang may malakas na langit-ngit na parabang sumisigaw sa pagdating ko. Naglakad ako sa driveway. Ang mga hakbang ay tahimik. Ang hangin ay malamig. Ang gabi ay tahimik. Nang makarating ako sa pintuan, nakita kong nakaawang ito. Itinulak ko ito ng dahan-dahan. At doon, sa gitna ng sala na minsan kong pinagpilian ng mga muebles, nakaupo si Selena. Nakaupo siya sa sofa, ang sofa na pinili ko nung ikasal kami ni Dario. Ang mga buhok niya ay gusot, ang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim. Ang kanyang mga damit ay marumi,
na para bang ilang araw na siyang hindi nakapagpalit. Sa kanyang mga kamay may hawak siyang baso. Ang laman ay tila alak. Nang makita niya ako, natigilan siya. Ang baso ay halos mahulog sa kanyang kamay. "Ikaw?" bulong niya. Ang boses ay puno ng pagkamanga at takot. "Ako nga," sagot ko. Ang boses ay kalmado. Tumayo ako sa harap niya. Ang distansya sa pagitan namin ay sapat lang para makita ko ang bawat detalye ng kanyang mukha. Ang babaeng sumira ng buhay ko. Tumawa siya. Isang mapait, malamig na tawa. "Bakit ka nandito? Para ipagdiwang ang pagkatalo ko? Para tingnan kung gaano ako kababa?" "Hindi ako dito para ipagdiwang," sabi ko. "Nandito ako para tapusin ito." Tumayo siya. Ang mga mata ay nagsisilaw. "Tapusin? Tapusin ang ano? Ang buhay ko? Ang mga plano mo? Alam mo ba kung gaano kita kinainggitan?" Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang magsalita. "Yung tipong mayaman ka na, mabait ka pa," patuloy niya. Ang boses ay puno ng pait. "Yung tipong lahat ng hawakan mo, nagiging ginto. Yung tipong kahit anong gawin mo, laging tama. Pero tanga ka rin pala. Nagpa-auto ka sa lalaking walang kwenta. Nagpa-auto ka sa lalaking hindi mo kayang panindigan." Ang mga salita niya ay parang kutsil. Yung matalim, mapanakit. Pero hindi ako kumibo. Hindi ako nagpatalo. "Hindi ako nagpa-auto," sabi ko. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. "Nagmahal ako. May pagkakaiba yon." Tumawa siya muli. Ang tawa ay puno ng paghamak. "Pag-ibig? Pag-ibig? Maris, ang pag-ibig ay para sa mga tanga. Ang pag-ibig ay para sa mga taong naniniwala sa mga fairy tales. Ako? Ako ay hindi naniniwala sa mga iyon. Naniniwala ako sa realidad. Naniniwala ako sa kung ano ang makukuha ko." "At ano ang nakuha mo?" tanong ko. Ang boses ay kalmado. "Saan ka napunta? Nagtatago sa isang bahay na hindi mo pag-aari? Umiinom ng alak na hindi mo binili? Nakikipagtalo sa isang babaeng hindi mo kaibigan?" Ang mga mata niya ay nagsilaw. "Huwag mong akong tingnan ng ganyan. Huwag mo akong tingnan na parang ako ang basura. Ako? Ako ang dapat na nasa lugar mo. Ako ang dapat na mayaman. Ako ang dapat na nasa tuktok." "Wala kang dapat," sabi ko. Ang boses ay matatag. "Lahat ng meron ka ninakaw mo. Lahat ng ginawa mo kasalanan. At ngayon, haharapin mo ang mga iyon." Tumawa siya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tawa ay may halong takot. "Wala kayong ebidensya. Wala kayong patunay. Hindi ninyo ako mahahawakan." "Ebidensya?" Ulit ko, ang boses ay kalmado. Kinuha ko ang telepono mula sa bulsa ko. "Tingnan mo ito." Binuksan ko ang recording. Ang recording na nakuha namin mula sa bangko, mula sa mga dokumento, mula sa mga mensahe. Ang boses niya, malinaw, walang pag-aalinlangan, ay nagsasabi ng mga salitang pumatay ng isang tao. Oo, siya ang target. Siguraduhin niyo hindi siya makakalabas ng buhay. Ang mga mata ni Selena ay lumaki. Ang kulay ng kanyang muka ay namutla. "Saan mo nakuha yan?" Bulong niya, ang boses ay nanginginig. "Mula sa lahat ng iniwan mong bakas," sagot ko. "Mula sa lahat ng perang inilipat mo. Mula sa lahat ng mensaheng ipinadala mo. Mula sa lahat ng taong binayaran mo. Akala mo ba hindi ka makikita? Akala mo ba walang makakaalam?" Umiling siya, ang mga kamay ay nanginginig. Hindi pwede. Sinigurado ko ang lahat." "Hindi mo sinigurado ang lahat," sabi ko. "Dahil kung sinigurado mo, hindi ka magtatago dito. Kung sinigurado mo, hindi ka matatakot na yon." Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit hindi ko alam kung yun ba ay luha ng takot o luha ng galit. Alam mo ba kung gaano kahirap ang maging mahirap? Alam mo ba kung gaano kahirap ang laging nasa ilalim? Ako ay pagod na pagod na. Pagod na sa paghihintay. Pagod na sa pag-asa. Pagod na sa panunood sa mga taong tulad mo na mayroon ng lahat. "Kaya ginawa mo ang lahat ng ito?" tanong ko. Ang boses ay hindi nagbabago. "Kaya pinatay mo si Mr. Tan?
Kaya sinira mo ang buhay ko? Kaya ginamit mo si Dario? Ginamit ko siya? Siya ang gumamit sa akin. Sigaw niya. Ang boses ay puno ng galit. Siya ang lumapit sa akin. Siya ang nagsabi na sawa na siya sa'yo. Siya ang nagmakaawa sa akin na mahalin siya. Ako lang ang umintindi sa kanya. Ako lang ang nagbigay sa kanya ng atensyon na hinahanap niya. At pinatay mo ang isang tao para dito. Sabi ko, ang boses ay malamig. Pinatay mo ang isang inosenteng tao para sa pera, para sa kapangyarihan, para sa isang lalaking hindi ka naman talaga minahal. Tumigil siya. Ang mga salita ko ay tila tumama sa kanya. Minahal niya ako. Bulong niya, ang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Minahal niya ako. Minahal ka niya? Ulit ko, ang boses ay puno ng pait. Kung minahal ka niya, bakit hindi siya nandito? Bakit ikaw ang nagtatago mag-isa? Bakit ikaw ang haharap sa mga kasalanan mo habang siya ay nasa ospital, ligtas, nagpapagaling? Ang mga mata niya ay napuno ng luha. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Dahan-dahan siyang naupo sa sofa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya ako minahal. Bulong niya. Ang boses ay puno ng sakit. Hindi niya ako minahal. Hindi? Sabi ko. Ang boses ay mahina ngunit malinaw. Hindi ka niya minahal. Ginamit ka niya. Gaya ng paggamit niya sa akin. Ang pagkakaiba, ako ay nakalaya. Ikaw ay nasa ilalim na ngayon. Tumawa siya. Ngunit ang tawa ay puno ng pagkasira. Tama ka. Ako ay nasa ilalim. Ako ay sira. Ako ay wala. At ikaw? Ikaw ay nakatayo sa harap ko. Buo, malakas, mayaman. Ikaw ang nanalo. Hindi ito tungkol sa panalo o pagkatalo. Sabi ko. Ang boses ay kalmado. Itong lahat ay tungkol sa paggawa ng tama. At ngayon, haharapin mo ang mga kasalanan mo. Bago pa siya makasagot, narinig namin ang mga yabag. Mabilis, marami, papalapit. Ang mga pulis ay pumasok sa pintuan. Ang mga baril ay nakahanda. Ang mga mata ay nakatutok kay Selena. Selena Ramos, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa pagpatay kay Mr. Tan at iba pang mga kaso ng pandaraya at pagnanakaw. Ang mga mata ni Selena ay lumaki. Tumayo siya. Ang mga kamay ay nakataas. Hindi pwede. Wala kayong ebidensya. Mayroon kami, sabi ng isang pulis. Ang boses ay malamig. Lahat ng kailangan namin. Habang nilalagyan nila siya ng posas, tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng galit, takot at pait. Akala mo ba tapos na ito? Bulong niya. Ang boses ay puno ng pagbabanta. Akala mo ba mananalo ka? Hindi pa tapos ito, Maris. Hindi pa tapos. Tapos na, sabi ko. Ang boses ay mahinahon. Tapos na ang lahat. Hinila nila siya palayo. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawala habang papalapit sila sa pintuan. Ang kanyang mga huling salita ay puno ng galit. Ngunit hindi ko na sila pinakinggan. Tumayo ako sa gitna ng sala. Ang bahay na minsan kong tahanan ay tahimik na muli. Ang mga kortina ay marumi. Ang mga muebles ay puno ng alikabok. Ang mga kwadro sa dingding, ang mga larawan namin ni Dario, ay nakatumba. Ang mga salamin ay basag. Ang lahat ng ito, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil, ang lahat ng pagkasira ay nagsimula dito. At ngayon, natapos na rin dito. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang singsing sa aking daliri, ang singsing na isinuot ko nung araw na nagpakasal kami ni Dario, ay kumikislap sa ilaw ng sala. Dahan-dahan kong inalis ito. Tiningnan ko ito, ang singsing na sumisimbolo sa mga pangako, sa mga pangarap, sa pag-ibig na minsan kong inakala na totoo. Ang singsing na naging saksi sa lahat ng sakit at pagtataksil. Hindi ako umiyak, hindi ako nakaramdam ng galit, nakaramdam ako ng kapayapaan. Inilagay ko ang singsing sa mesa, ang mesa na pinagpilian namin ni Dario nung unang taon namin sa bahay na ito. Ang mesa na naging saksi sa mga hapunan, sa mga tawanan, sa mga pangarap. At tumalikod ako. Naglakad ako papalabas ng bahay. Ang mga hakbang ay matatag. Ang hangin sa labas ay malamig, ang gabi ay tahimik.
Nang makarating ako sa gate, tumigil ako. Lumingon ako. Isang huling tingin sa bahay na minsan kong tahanan. Salamat sa lahat ng aral. Bulong ko. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi na ako magtatago pa. Pinuksan ko ang gate at lumabas. Sa labas, nakatayo si Ate Santos. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ako, bumuntong hininga siya ng maluwag. Ma'am, okay ka ba? Tumanggo ako. Okay ako, Ramon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, okay na okay ako. Sumakay ako sa sasakyan. Ang pinto ay sumara ng may mahinang tunog. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang biyerting bahay ay nakatayo pa rin, madilim, tahimik. Ramon, sabi ko, ang boses ay mahinahon. Ibenta mo ang bahay na ito. Lahat ng pera ipunta sa foundation. Tumango siya. Gagawin ko, ma'am. Tumingin ako sa unahan. Ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap sa di kalayuan. Ang daan ay mahaba, pero sa unang pagkakataon, alam kong nasa tamang direksyon ako. Ang gate ay sumara sa likod namin. Isag tunog na nagsasabing tapos na ang lahat. At nang umalis ang sasakyan, hindi ako lumingon. Hindi na ako lilingon pa. Isang taon na ang lumipas. Ang mundo ay patuloy na umiikot. May mga bagong umaga, mga bagong simula, mga bagong kwento. At ako, natutunan ko nang mabuhay muli. Nakaupo ako sa aking bagong opisina sa itaas na palapag ng Lilia Villanueva Foundation. Sa labas ng bintana, makikita ang skyline ng Maynila, mga gusaling itinayo ng aking mga kamay, mga pangarap na aking pinundar. Pero dito, sa silid na ito, hindi ako si Maris Villanueva na nagtatago ng korona. Dito, ako si Maris na natutong tumayo sa sariling liwanag. Sa aking mesa, nakatayo ang larawan ng aking ina. Nakangiti siya. Ang parehong ngiti na nakikita ko sa salamin tuwing umaga. Hinawakan ko ang frame, ang mga daliri ay marahan. Ma, bulong ko. Ginawa ko na ang sinabi mo. Hindi na ako nagpapasakop sa kahit kanino. Ang pinto ay bumukas at pumasok ang aking sekretarya na may dalang mga dokumento. Ma'am, may sulat po para sa inyo. Kinuha ko ito, binuksan ng marahan. Ang papel ay payak. Isang liham mula sa isang babae na ang pangalan ay hindi ko pa nababasa. Pero ang mga salita ay tumago sa puso ko. Mahal na Ma'am Maris, isang taon na ang nakalipas mula nang iniwan ako ng aking asawa. Iniwan niya ako at ang aming 2 anak para sa ibang babae. Wala akong trabaho, walang pera, walang alam sa mundo. Akala ko wala na akong pag-asa. Pero natagpuan ko ang inyong foundation. Tinulungan ninyo ako mag-aral, magtrabaho, at tumayo sa sarili kong mga paa. Ngayon ako ay isang guro. Ang aking mga anak ay nag-aaral. At sa unang pagkakataon, ako ay malaya. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Ngunit nais kong malaman ninyo na dahil sa inyo hindi na ako natatakot sa kinabukasan. Tumigil ako. Ang mga mata ay namumula pero hindi ako umiyak. Sa halip numiti ako, isang ngiti na puno ng kahulugan. Ito na pala ang tunay na yaman. Hindi ang mga gusali, hindi ang mga negosyo, hindi ang mga numero sa bangko. Ito, ang mga buhay na nabago, ang mga pusong nakalaya, ito ang tunay na pamana. Inilapag ko ang sulat sa mesa, marahan, parang isang kayamanan. Salamat, bulong ko sa hangin. Salamat sa pagkakataong makapaglingkod. Ang hapon ay mainit. Ang araw ay mataas sa langit. Naglalakad ako sa lumang kalsada, ang kalsadang minsan kong dinaanan araw-araw pa uwi sa bahay na akala ko ay akin. Ngunit hindi na ito ang aking bahay. Nakatayo ako sa harap ng bakal na gate, ang gate na minsang nagpalit ng susi, ang gate na minsang nagpalit ng mundo ko. Ngunit ngayon, iba na ang tanawin. Ang mga hardin ay maayos na, ang mga bintana ay may bagong kurtina. Sa loob ng bakuran, may mga bata, 3, 4, na naglalaro ng habulan. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang mga batang iyon, hindi sila akin. Hindi sila kay Dario.
Sila ay mga anak ng bagong may-ari. Tumigil ako sa harap ng gate, ang mga kamay ay nakahawak sa mga bakal. Hindi ako pumasok. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kailangan. Pwede ko bang malaman kung sino kayo at anong ginagawa ninyo dito? Lumingon ako. Isang gwardiya, bago hindi ko kilala, ang nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang muka ay seryoso. Ang mga mata ay nagtatanong. Tiningnan ko siya. Hindi ako natakot. Hindi ako nagalit. Sa halip, numiti ako. Isang ngiti na puno ng kapayapaan. Wala po, sabi ko. Ang boses ay mahinahon. Dumadaan lang po. Tumango siya, hindi lubos na kumbinsido, pero hindi na nagtanong pa. Tumingin ako ng isang huling pagkakataon sa bahay. Ang bahay na minsang naging tahanan ko. Ang bahay na minsang naging kulungan ko. Ang mga alaala ay dumaloy. Ang mga tawanan, ang mga luha, ang mga pangako, ang mga pagtataksil. Pero hindi na ako nasaktan. Salamat, bulong ko, halos hindi marinig. Salamat sa lahat ng aral. Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang kalye ay puno ng tao. Mga nagmamadali, mga nakangiti, mga nagdadala ng kani-kanyang kwento. Naglalakad ako. Ang mga hakbang ay matatag, ang puso ay magaan. At pagkatapos, nakita ko ito. Isang malaking billboard sa tabi ng kalsada. Ang aking mukha, nakangiti, naka-business attire, nakatayo sa harap ng isang entablado. Sa ibaba nito nakasulat sa malalaking letra, Maris Villanueva, Women's Empowerment Summit 2025. Tumigil ako. Tiningnan ko ang aking sarili. Ang babaeng yan sa billboard, ang babaeng nakatayo ng matatag, ang babaeng hindi na natatakot. Ganyan ka pala dapat. Ang boses mula sa likuran ko ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Dahan-dahan akong lumingon. At nandoon siya. Si Dario. Mas matanda siya. Mas matanda kaysa sa inaasahan ko. Ang kanyang buhok ay may kulay abo na. Ang kanyang mukha ay may mga kulubot na hindi ko nakita noon. Ang kanyang damit ay luma, kupas, hindi bagay sa dating Dario na mahilig sa mamahaling terno. Sa kanyang mga mata, ang mga mata na minsang nagsinungaling sa akin, ay may sakit, may pagsisisi, may pagod. Ngunit hindi ako nakaramdam ng awa. Hindi ako nakaramdam ng galit. Nakaramdam ako ng wala. Walang kibo, walang sakit, walang takot. Nakatayo siya sa harap ko. Ang mga kamay ay nasa bulsa, ang mga balikat ay nakayuko. Maris, bulong niya, ang boses ay paos. Maris, ako pala. Tumango ako. Dario. Tumigil siya. Parang hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin. Ang katahimikan ay mahaba, mabigat. Nakita kita sa billboard, sabi niya sa wakas. Ang mga mata ay nakatutok sa lupa. Akala ko panaginip lang. Pero nandito ka, buhay ka, masaya ka. Oo, sabi ko. Ang boses ay kalmado. Masaya ako. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng mga salitang hindi niya masabi. Maris, alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala na akong karapatan. Pero gusto ko lang sabihin na huminto siya, lumuno. Pasensya na. Pasensya na sa lahat. Pasensya na sa sakit na idinulot ko sa iyo. Pasensya na sa pagpapalayas ko sa iyo sa bahay na hindi ko naman talaga pag-aari. Pasensya na sa lahat na kasinungalingan, sa lahat ng pagtataksil. Pasensya na at hindi kita nakita. Hindi ko nakita kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka kagaling. Tumigil siya. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ganyan ka pala dapat. Ulit niya, ang boses ay basag. Dapat pala, ganito ka na noon pa. Dapat pala hindi kita pinigilan. Dapat pala hindi kita pinagkait sa mundo. Pasensya na at iniligaw kita. Pasensya na at hindi kita nakasama sa pagtayo sa sarili mong mga paa. Pasensya na at hindi ako naging karapat-dapat sa'yo. Tiningnan ko siya. Ang lalaking minsang minahal ko. Ang lalaking minsang pinagkatiwalaan ko ng aking buong puso
ay nakatayo na ngayon sa harap ko. Sira, dukha, nagsisisi. Pero wala akong naramdaman. Hindi dahil sa wala na akong puso, hindi dahil sa naging bato na ako, kundi dahil natutunan ko na, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik ka sa taong nanakit sa'yo. Ang pagpapatawad ay ang pagpapaalam sa sakit, ang pagpili na magpatuloy. Dario, sabi ko, ang boses ay malambot, ngunit matatag. Pinapatawad kita. Tumingala siya, ang mga mata ay puno ng pag-asa. Pero hindi ibig sabihin noon na babalik ako sa'yo, patuloy ko. Ang pagpapatawad ay para sa akin, hindi para sa'yo. Pinapatawad kita para makalaya ako, hindi para bigyan ka ng pagkakataong masaktan ako muli. Tumango siya, ang mga luha ay tumutulo. Naintindihan ko, Maris, salamat. Salamat sa pagpapatawad. Tumingin siya sa billboard, pagkatapos ay bumalik sa akin. Magaling ka. Sana naging masaya ka. Sana maging masaya ka pa rin. Magiging ako, sabi ko. Ang boses ay tiyak. Magiging ako. Tumango siya at tumalikod. Naglakad siya palayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, mabigat, puno ng mga alaala. Hindi na siya lumingon. At hindi ko rin siya pinanood na umalis. Tumingin ako sa billboard. Sa aking sarili, sa aking ngiti, sa aking liwanag. At niumiti ako. Oo, bulong ko. Ganyan nga ako dapat. Ang gabi ay dumating, ang mga ilaw ng Maynila ay kumikislap. Nakatayo ako sa likod ng entablado. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kaba ng isang taong may sasabihin na mahalaga. Ang bulungan ng mga tao sa labas ay unti-unting humina. Ang host ay nagsalita. At ngayon, ang ating pangunahing tagapagsalita para sa gabing ito, ang nagtatag ng Lilia Villanueva Foundation, isang babae na nagpatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pagkakadapa. Ipakilala natin si Maris Villanueva. Ang palakpakan ay dumagundong. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking damit, at humakbang sa entablado. Ang mga ilaw ay nakatuon sa akin. Ang mga mukha, daan-daang mukha, ay nakatitig sa akin. Mga babae, mga lalaki, mga kabataan. Ang ilan ay may luha sa mga mata. Ang ilan ay may pag-asa. Ang ilan ay may takot. Tiningnan ko sila at nakita ko ang aking sarili, ang aking dating sarili, sa kanilang mga mata. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula ko, ang boses ay malinaw matatag. Ang pangalan ko ay Maris Villanueva at isang taon na ang nakalipas, ako ay isang babaeng nagtatago. Tumigil ako. Hinayaan ang mga salita na lumutang sa hangin. Nagtatago ako sa likod ng isang kasal na hindi naman totoo. Nagtatago ako sa likod ng isang lalaki na hindi naman ako minahal. Nagtatago ako sa likod ng isang buhay na hindi ko naman pinili. Isang buhay na puno ng takot, ng pag-aalinlangan, ng pagpapakumbaba sa taong hindi naman karapat-dapat. Ang mga tao ay tahimik. Ang ilan ay tumango. Ang ilan ay may luha. Itinago ko ang aking liwanag, patuloy ko. Ang boses ay lumalim. Itinago ko ang aking lakas. Itinago ko ang aking sarili. Ang totoong ako. Para sa isang taong hindi naman ako nakita. Para sa isang pamilya na hindi naman ako tinanggap. Para sa isang lipunan na nagsasabi sa atin na ang ating halaga ay nakasalalay sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating pangalan. Tumigil ako. Tiningnan ko ang mga mata ng mga babaeng nasa harapan ko. Ang mga babaeng nagtago rin. Ang mga babaeng natatakot. Ang mga babaeng nangangailangan ng pag-asa. Ngunit natutunan ko, sabi ko, ang boses ay puno ng damdamin, na ang ating liwanag ay hindi para itago. Ang ating lakas ay hindi para pigilin. Ang ating kwento, ang ating mga pagsubok, ang ating mga tagumpay, ang ating mga luha ay hindi para ikahiya. Ito ay para ibahagi. Para ipakita sa mundo na tayong mga babae, ay hindi kailangang magpaliit para sa sinuman. Ang palakpakan ay nagsimula. Unti-unti, pagkatapos ay lumakas,
hanggang sa pumuno sa buong bulwagan. Nuumiti ako. Sa lahat ng babaeng nagtatago ng kanilang liwanag para sa taong hindi naman karapat-dapat, huwag na po kayong magtago. Ang mundo ay nangangailangan ng inyong ningning. At walang sinuman, walang asawa, walang pamilya, walang lipunan ang may karapatang nakawin yan sa inyo. Ang palakpakan ay dumagundong, lumakas, lumakas pa. Ang mga tao ay tumayo. Ang mga luha ay dumadaloy. Ang mga ngiti ay lumalaganap. Tumayo ako sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay nakatuon sa akin. Ang mundo ay nasa aking paanan. At sa wakas, ako ay buo. Ako ay malaya. Ako ay ako. Mga mahal kong tagapakinig, narating na natin ang pinakahuling himpilan ng kwento ni Maris. Naiwan tayong nakatayo kasama siya sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay nakatuon sa kanya. Ang mundo ay tila nasa kanyang paanan. Sa wakas, siya ay buo. Siya ay malaya. Siya ay siya na. Hindi na ang babaeng nagtatago sa likod ng isang lalaking hindi naman siya nakita. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong lahat na naging bahagi ng mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang mga huling kabanata, hindi ko maiwasang balikan ng eksena sa harap ng nagbagong kandado. Agsandaling, yun na tila ang buong mundo ni Maris ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ang sakit na marinig mula sa sariling biyenan na, "Umalis ka na." Ang sakit na makita ang lalaking minahal mo ng 10 taon na nakatayo sa piling ng iba. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ngunit sa mga sandaling yon, habang tinatype ko ang mga salitang yon, ramdam ko ang bigat ng bawat luha ni Maris. Hindi ko alam kung naranasan ninyo na ang ganitong sakit. Ang masabihan na hindi kayo karapat-dapat, na wala kayong halaga, na para bang ang inyong pag-iral ay isang malaking pagkakamali. Ngunit kung naranasan ninyo ito, alam kong naintindihan ninyo ang katahimikan ni Maris nang hindi siya umiyak, nang hindi siya nagmakaawa. Ang katahimikan ng isang taong puno na, ng isang taong alam na ang pakikipagtalo ay hindi na makakapagpagaan ng kanyang dala. Sa pagmumuni-muni ko sa kwentong ito, may isang bagay akong napagtanto na nais kong ibahagi sa inyo. Napansin ninyo ba na ang singsing na pangkasal ni Maris, ang simbolo ng kanyang pagkakatali, ay hindi niya inalis nung siya ay pinalayas? Hindi niya ito hinubad kahit na siya ay itinapon sa labas ng sariling bahay? Ngunit nang siya ay tumayo sa harap ng Board of Directors at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Maris Villanueva, hindi na nakita ang singsing na yon sa kanyang daliri. Hindi ko alam kung napansin ninyo ang maliit na detalyeng yon, ngunit para sa akin, ito ang pinakamalalim na aral ng kwentong ito. May mga tanikala na hindi natin hinuhubad dahil takot tayo. Ngunit ang tunay na paglaya ay hindi nagsisimula sa pagtanggal ng tanikala. Nagsisimula ito sa sandaling matanto natin na tayo mismo ang may hawak ng susi. Ang singsing ay hindi ang nagtali kay Maris. Ang kanyang takot na mag-isa. Ang kanyang takot na hindi tanggapin. Ang kanyang takot na hindi sapat. Yon ang totoong kadena. At sa sandaling napagtanto niya na siya mismo ang may-ari ng kanyang halaga, ang singsing ay natural na nalaglag. Kaya't sa inyo na nakikinig, kung meron mga bagay na nagpapataga sa inyo sa isang sitwasyong nagpapaliit sa inyo, isang relasyon, isang trabaho, isang pamilya, tanungin ninyo ang inyong sarili, sino ba talaga ang may hawak ng susi? Hindi ba't kayo rin naman? Ngayon, nais kong itanong sa inyo, ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ni Maris? Hindi ko tinatanong kung ano ang tama o mali. Alam natin lahat yon. Ang tinatanong ko ay, kaya ba ninyong gawin ang ginawa niya? Kaya ba ninyong tumayo sa inyong sariling mga paa kahit na ang buong mundo ay nagsasabi sa inyo na kayo ay mali? Kaya ba ninyong patawarin ang taong sumira sa inyo? Hindi para sa kanya, kundi para sa inyong sariling kapayapaan? Marami sa inyo ang nakikinig habang nagmamaneho pa uwi mula sa trabaho, habang nagluluto sa kusina, habang nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Sa inyo na may mga kwentong katulad ni Maris, na nakarinig ng mga salitang hindi kasapat, na pinagkanulo na iniwan, nais kong malaman ninyo na hindi kayo nag-iisa. Ang kwentong ito ay isinulat para sa inyo. Kung naramdaman ninyo ang sakit ni Maris, kung naintindihan ninyo ang kanyang katahimikan,
Mangyaring ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa comment section. Sabihin ninyo sa amin kung saan kaya nakikinig, ano ang inyong trabaho, ano ang inyong pinagdadaanan. Dito sa ating munting komunidad, mayroon tayong mga taong handang makinig, handang umunawa, handang sumuporta. At kung ang kwentong ito ay tumatak sa inyong puso, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga taong maaaring nangangailangan ng paalala na ang kanilang liwanag ay hindi para itago. Sana ay dalhin ninyo sa inyong pagtulog ang aral ng kwentong ito, na ang inyong halaga ay hindi nakasalalay sa kung paano kayo tingnan ng iba, kundi sa kung paano ninyo nakikita ang inyong sarili. Sana ay maging matapang kayo na mamuhay ayon sa inyong sariling kwento, hindi sa kwentong isinulat ng iba para sa inyo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, ingatan ninyo ang inyong mga puso at tandaan, kayo ang may-ari ng inyong sariling liwanag. Ang babaeng nagtago ng korona. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa mga totoong buhay ng mga babaeng nakaranas ng katulad na pagsubok. Inaalay namin ito sa lahat ng nagtago ng kanilang halaga para sa mga taong hindi naman karapat-dapat, umaasang sila ay lumakas at magpatuloy sa paghahanap ng kanilang sariling kaligayahan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayong manghusga o umatake sa sinuman. Ang kwentong ito ay likha para sa layuning pang-aliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ang produktong ito ay natatangi, maingat na binuo, inedit at sinuri, at ang karapatang-ari ay pagmamay-ari ng channel na ito. Mangyaring huwag i-re-upload.